Ika-10 taon ng Xinglong. Naranasan ng kaharian ng Liang ang matinding tagtuyot. Lagablab ang katiwalian. Ang emperador na si Liu Chengqian ay naglakbay sa timog upang magbigay ng tulong. Siniyasat ang mga tiwaling opisyal. Dinala pabalik sa kabisera para sa parusa. Mahal na hari, ang mga tiwaling opisyal na inyong nasiyasat sa isang taong paglalakbay sa timog. Lahat ay napatunayang totoo ang pagkakakilanlan. Putulin. Putulin. Ako ay namumuno sa bayan para sa mga tao. Sino mang magnakaw ng kahit isang pera mula sa tao ay hindi patawarin. Sundin ang utos. Amang hari. Ruler, bakit hindi ka nag-enjoy sa iyong teritoryo? Bakit ka nandito upang makita ako? Amang hari, namimiss po kayo, Amang hari, kamusta na ang dati mong sakit sa likod? 10 taon na iyang sakit. Bakit ngayon? Napakaalaga mo sa akin. May kailangan ka ba? May hinihingi ka ba sa akin? Nagtatago ang anak na babae ng kanyang pagkatao. At nakilala ang punong ministro ng Xi'an ng Fu'an sa loob ng 1 taon. 2 pusong nagmamahalan. Umaasa sa pahintulot ng ama. Kababawan. Isang maliit na opisyal. Paano siya magiging karapat-dapat sa prinsesa ng Layang? Si Xiaoburin ay matapat sa kanyang tungkulin. May mataas na pagkatao. Bakit hindi? Ang anak na babae ko, hindi siya magpapakasal sa iba. Kung hindi ka papayag ang papa, magpapakonsente ako at magiging nun. Ikaw? Ha? Sige na. Bago pumanaw ang iyong ina. Iniutos niya sa akin na humanap ng magandang mapapangasawa para sa iyo. Kung ang tao ay may magandang pag-ugali, ako ay dapat pumayag dahil magdala ng damit pangkaraniwan, maglakbay ng hindi kilala para makipagkita kay Xiaoburen. Emperador, ikaw ay isang tao na may kayamanan. Paano ka makalalabas mag-isa ng palasyo? Ang Fuan County ay nasa 30 milya lang ang layo. Walang problema. Aking anak, agad kong ipapaalam kay Xiaoburen. Para pumunta si Buren sa pintuan ng Fuan upang sunduin ka. Emperador, ikaw ay nag-imbestiga ng hindi nakasuot ng formal na kasuotan. Mangyaring dalhin ito. Kapag may nangyari, maglabas ng usok. Agad na darating ang Dragon Guard para iligtas ka. Ginoo, talagang maganda ang iyong ideya. Isang mangkok ng bigas, haluan ng isang palanggana ng tubig. Nakatugon ito sa mga gawain ng korte. At nakatulong sa mga mahihirap na tao. Parang muling isinilang na santo ka. Tunay na buhay na bodhisattva. Sabi ko na sayo, marunong kang magsalita. Hintayin mo ako. Kapag naging bayo ng prinsesa, bibigyan din kita ng posisyon para maglaro. Salamat po, Ginoo. Inay, paparating na ang hari. Ang ating 100,000 taels na pilak na gamot para sa sugat ay gawa ng pinakamagaling na manggagamot sa panahon natin. Na espesyal na panggamot sa pilay sa likod. Tiyak na magugustuhan ito ng hari. Pagdating ng oras, tiyak na mapapabilis ang kasal ko sa prinsesa. At magiging bahagi na ako ng pamilya ng hari. Makakatulong ito sa atin para umangat sa buhay. Pero anak, hindi pa natin kailanman nakita ang hari. Paano natin siya makikilala mamaya? Inay, yung suot ng hari, suot ng makintab na damit at may gintong sinturon. May dignidad at otoridad. Siyempre, madali mo siyang makikilala agad. Ay, tama na, inay. Bagamat nakilala natin ang prinsesa dahil sa nahulog na dragon na palamuti, dapat tayong makilala ang Maharlika. Ngunit kapag nakita natin ang emperador, huwag na huwag tayong magpakita ng anumang emosyon. Mabilis tayong pumunta upang salubungin ang emperador. Huwag na huwag nating hayaan ang emperador na makapasok sa tarangkahan at makita ang mga biktima. Nasisira ang ating magandang plano. May punto ka. Ako ay naglaan na ng pondo para sa ayuda sa sakuna. Bakit pa rin maraming nagugutom at namamatay? Mag-ayos na sa likod, huwag pong siksikan. Uy, ikaw na naman. Di ba binigyan na kita ng isang mangkok ng lugaw? Umalis ka na. Sunod. Ginoo. Napakabasa ng lugaw na ito. Hindi talaga nakakabusog. 3 araw nang hindi kumakain ang lola ko. May sakit pa siya.
Halos hindi na siya makaraos. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng mas marami. Wala akong pakialam kung mamatay ang lola mo. Isang tao, isang mangkok ng lugaw. Ito ang utos ng gobyerno. Nandyan na sa iyo. Anong iniinom ng iba? Umalis ka na. Susunod, susunod. Ay, putang ina mong maliit na salot. Nangahas kang mangupit ng lugaw ko. Sige, tawagin niyo ang tao, patayin niyo siya. Inay, tingnan mo ito. Ay, pupunta ako. Lutang na anak, tawagin ang tao. Ihurno mo itong maliit na bastos. Sa apoy para sa akin. Inay, ito. Ang ating mahiwagang gamot. Ang maliit na ito. Ginoo, Ginoo. Patawarin ninyo ang aking anak, Ginoo. Tigil. Mga Ginoo, ang batang ito ay nais lamang magdala ng isang mangkok ng lugaw para sa maisakit niyang lola. Ano ba ang kasalanan niya? Ginagawa ninyo siyang ganito kalupit. Hindi ba kayo marunong makipag-usap ng maayos? Nangahas kang saktan ang tao. Ito pa ang anak ko, na espesyal na kumuha ng gamot para sa sugat ng kanyang biyenan. Napakahalaga nito. Pero nasira ninyo ng taong iyon na dapat ay mapanagot. Paano mo pa magawang magsalita ng ganito nang walang takot? Matandang tao. Ano ang problema kung sinaktan kita? Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang gamot kong ito? Ang buhay ng lahat ninyong mga hamak na tao. Hindi pantay sa isang patak lang ng mahalagang gamot kong ito. Ang mga salita sa bote ng gamot na ito. Bakit parang sobrang pamilyar? Ngayon, papatayin kita. Tingnan kung sino ang may lakas na gumalaw sa akin. Mahal na Ginoo. Kanina, ang aking apo ang nagdulot ng gulo. Kaya siya ay nakabangga sa karwahe ng Ginoo. Ang matandang Ginoo ay tumulong sa aking apo kanina. Kung gusto mong patayin, patayin mo na ang matandang babae. Putang ina mo. Nadumihan mo ang sapatos ko. Plano kong unahin munang ayusin ang matandang iyon. Kung sabik na kayong mamatay, mga salbahing yan. Baka makatulong ako. Isasama ko kayo sa inyong huling paglalakbay. Ikaw, asong opisyal. Ninakaw ang donasyon para sa sakuna. Sa pagtulong, gamit mo ay malinaw na tubig. Ngayon, gusto pang puksain ang mga biktima ng kalamidad. Ikaw na ganito kasakim at kasuklam. Anong klaseng opisyal ka? Kahit hayop, hindi ka maihahalin tulad. Magpakaano ka pa? Ang anak ko ay, ina. Anong sinasabi mo sa kanya? At nagmamaliit pa sa akin. Lumapit kayo. Nandito na. Suntukin niyo siya. Ipuputang opisyal. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Hampas pa rin ang bunganga. Tumigil. Ngayon, susubukan ko kayong pasubukin. Ang lasa nitong pamatay sunog na ito. Haha. Nandito na si Ili, tagapamahala ng Haring Hue sa tahanan ng prinsesa. Anong nangyari? Nakarating na ang hari sa Fuan County. Si Xiansheng ay itinalaga ng prinsesa bilang paboritong manugang. Kung siya ay makakapagsalita ng maganda sa harap ng emperador, tiyak na siya iaakyat sa katayuan. Malapit na iyon. Ikaw ay tao ng prinsesa. Sakto lang. Ang taong ito ay tinatawag na ama ng bayan. Talagang isang demonyo sa kasamaan. Hindi lang siya kumukupit ng ayuda sa pagkain. Gusto pa niyang magluto at pumatay ng mga tao sa kalye. Bilang tagapangasiwa ng prinsesa, iniutos ko sa iyo na agad siyang hulihin at parusahan. Parang nakita ko na ang taong ito dati. Ginoong Li. Ang matandang ito ay nakipagsabuatan kay Ximin. Nawasak ang mahiwagang gamot ng anak ko. At nangahas pa siyang parusahan ang anak ko. Akala pa ng iba na siya ang emperador. Dapat mo siyang parusahan ng mabuti. Tagapangasiwa Li. Ang salbahing tao na ito. Sinira niya ang gamot na ipinadala para sa emperador upang pagalingin ang sugat. Ito, paano mo ito ayusin? Iyan ay isang mahiwagang manggagamot na nagtatago sa mundo. At ang banal na gamot para sa sakit sa likod ng emperador. Isang garapon lang ang natitira sa buong mundo. Napakamahalaga nito. Nasira pa ng isang karaniwang tao tulad mo. Dapat kang mamatay. Naghahanap si Buren ng gamot na ginawa ng mahiwagang doktor para sa mga pinsala. Na espesyal na nagagamot sa iyong sakit sa likod.
Isang lata na lang ang natitira sa mundo. Upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Nagsulat pa ang anak na babae ng isang selyo. Impossible. Impossible. Isang garapon lang ang kusyang siyentang. Nasa kamay ni Xia Buren, ang Deputy County Magistrate ng Fuan County. Sila. Paano nila nakuha ang gamot na ito? Ha ha ha. Ang anak ko ang Deputy County Magistrate ng Fuan County. Prinsesa ng Layang Kingdom. Itinalagang asawa ng prinsesa. Ikaw si Xibern. Bakit? Natatakot ka? Huli na. Ngayon, nais kong ibigay ang gamot na pampagaling sa emperor. Ang emperor ay magiging pinayagan ang kasal namin ng prinsesa. Pero kayong mga walang hiya, wasakin ang aking banal na sopas. Nasira ang magandang plano ko. Matandang yun. Kung sobra kang mahilig makialam, ako na ang bahala sa'yo. Para mapawi ang galit ko. Anak, nagsusunog pa ang apoy sa kalan. Huwag mong sayangin ang kahoy. Tama si inay. Matandang yun. Hindi ka ba nagmamalasakit sa dalawang walang hiya? Sasamantalahin ko ang kabutihan mo. Unang papainitin ko ang bibig mo. Ihuhulog kita sa kawali na ito. Para magsanib ka sa lugaw na ito. Si Xia Buren ay talagang isang nilalang na may mukha ng tao ngunit puso ng hayop. Ako ay tiyak na hindi papayag na ang ganitong uri ay pakasalan si Ruer. Ang taong ito ay sinira ang pambihirang gamot ng Ginoo. Inirerekomenda ng namamahala na Ginoo. Ipagbigay alam muna ito sa prinsesa. Bago parusahan ng mabigat ang taong ito. Anak, tama ang sinabi ni Li. Kung hindi tayo masisisi ng emperador sa kakulangan ng ating pagsisikap. Lahat ng ito ay dahil sa mga masamang gawa ng mga tao. Kung ganoon, hayaan na lang natin ang matandang ito. Ngunit pinatawad sa parusang kamatayan. Hindi makakataka sa parusang pagkakakulong. Palo. Pakawalan mo ako, pakawalan mo. Matandang tao. Hari, nagkukunwaring mamamayan. Pakiusap, dalhin mo ito. Kapag may nangyari, maglabas ng mga paputok. Agad na dumating ang Dragon Guard para iligtas. Matandang bagay. May lakas pa ring manggulo. Saktan mo siya ng mabuti. Sa okasyong ito, ang ika-50 kaarawan ng ama. Dapat itong ipagdiwang ng masagana. Magpakilala sa prinsesa. Nakatanggap na ba si Xiao County Magistrate ng ama niya? Wala pa po, prinsesa. Sa ganitong katagal na panahon, huwag naman sanang may mangyari sa ama sa daan. Maghanda agad ng kabayo at karwahe. Ako mismo ang pupunta sa Fuan County. Para salubungin ang ama. Xia Buren. Ngayon, hindi ka na makakataka sa kamatayan. Matandang tao. Ang dami mong kalokohan. Akala mo sino ka ba? Apatang mo pa akong hatulan. Xia Buren. Ako, ang emperador. Siya ang emperador ng Daliang. Liu Chengqian. Mahal na hari. Ha ha ha. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Pangahas ka pang magyabang na ikaw ang emperador. At ikaw pa ang magmatigas na hindi magalang sa akin. Paglabas ng emperador, suot ang maharlikang kasuotan, may kapangyarihan. Kasama ang mga tagapagbantay na parang ulap. Ikaw na matanda, nasuot mo ay simpleng tela lang na pang-aso. Inaangkin mo pa ang pagiging emperador ng aming kaharian ng Layang. Akala mo ba bulag ako? Siguro sobra kang nanood ng mga dula, mababang tao. Sa harap ng aking anak na si Ginoong Ma, nagpanggap kang emperador. Kapag nakita ng anak ko ang emperador, isusumbong kita sa kasong pagpapanggap bilang banal na emperador. Tingnan natin kung ilang ulo ang pwedeng putulin sa iyo. Ako ay ang emperador ng Daliang. Kayo ay nagpakita ng kawalang galang. Hindi nirerespeto ang hari. Ngayon, ako ay tiyak na puputulin ang inyong mga ulo. Sugod, nagpapatuloy pa. Akala mo ba hindi ko kayang patayin ka? Mahal na Ginoo, ipinadala ng tagapangasiwa ng prinsesa na si Ligaw ang balita. May mga tao na sinadyang inatake ang county magistrate ng Xia. At sinira pa ang gamot na inaalay sa emperador para sa pagpagaling. Sino ang may ganitong kabubuhan? Mangahas na sirain ang gamot na panghilom na ibinigay ko sa ama. Ipabatid ang sinabi ng prinsesa. Huwag silang palampasin.
Parusahan ng mahigpit. Opo. Ulat kay tagapangasiwali, Ginoong Xia. May ipinaabot ang prinsesa, na may nangahas na sumalungat kay Ginoong Xia. Ang sumira sa siyensyang nasabaw. Hindi dapat palampasin. Narinig niyo ba lahat? Ako ay may pabor mula sa prinsesa. Kapag pumayag ang emperador, ang kasal ko sa prinsesa, ay tiyak na maupo sa posisyon ng tagapayo. At kahit dumating pa ang emperador noon, dapat kang magpakita ng paggalang sa akin ng 7 bahagi. Nariyan ako. Ikaw, mga hayop na ganito. Huwag mong isipin na makakapasok ka sa templo kahit isang hakbang. Matandang tao. Sinira mo ang aking mahiwagang gamot, at naglakas loob ka pang magsalita ng ganito. Ngayon, putulin ko ang iyong mga kamay at paa. Ihagis sa aso. Seburen, ikaw ay mapaghimagsik at masama. Walang pagkatao. Talagang hindi ka karapat-dapat sa prinsesa. Ngayon, ay papatayin ko kayo dito mismo. Dragon Guard. Protektahan ang emperador. Naku. Nabasa. Tiate. Ay naku. Matandang bagay ka. Siguro lasing ka na sa peke mong alak. Ikaw na sirang gamit. Hindi mo pa nga mapatakot ang manok. Inaasahan mo pa ba na ang bagay na ito ay makatawag ng mga Dragon Guards ng Imperial Court? Lumuhod ka sa akin. Ako, ang opisyal na ito, ay magpapadali ng iyong masakit na kamatayan. Ako ang maringgal na emperador. Na ngayon nadapa rito. Hindi kayo ang pwedeng bastusin ng basta-basta. Xia Buren. Sisikapin kong putulin ang inyong mga ulo at ipakita sa lahat. Matandang tao, adik ka na sa pag-arte. Nakakita ka na ba ng hitsura ng emperador, ikaw na mababang tao? Lalo na pa, ang minamahal ng prinsesa na anak ko. Malapit na ang kasal. Sa oras na yon, nandoon ang anak ko. Sa loob ng karwahe ng Fengluan, nagiinom at nagsasaya. Hindi mo man lang mahipo ang gulong ng karwahe. Nanonood ka lang ng pangarap. Kasama ko ang emperador. Hindi ko papayagang makapasok ang tulad mo na hayop sa palasyo. Sa harap ng emperador. Oy, matandang bagay. Akyat ka pang sumpain ako. Dakpin mo siya. Buksan mo ang bibig niya. Sunugin ang dila ng matandang ito. Gusto kong makita. Kung sa oras na iyon, ikaw, matanda, ay tatawag ka pa ba ng aso? Sandali. Ito ang suot ng reyna noong siya'y buhay pa. Pinahahalagahan ito ng hari na parang buhay niya. Hindi niya ito iniiwan. Alam ito ng lahat sa buong kaharian. Paano ito napunta sa iyo? Tagapamahala, Li. Hindi ka nagkamali ng tingin, di ba? Ang alaala ng reyna. Paano ito maaaring nasa tao na ito? Bagaman 1 taon pa lang ako sa prinsesa. Alam ko ang araw-araw na kasuotan ng emperador. Kasama ang mga tagapangalaga ng dragon. Alam ito ng lahat. Ang taong ito ay nakasuot ng payak na damit. Napakapangkaraniwan at nag-iisa. Hindi maaaring maging emperador. Nagkamali ako. Ang pendant na ito ay peke. Matandang bagay. Halos naloko mo pa ako. Kayo ay nagplano ng rebelyon at pagpatay sa hari. Dapat kayong parusahan. Ibalik mo ang aking jade pendant. Ibalik mo sa akin. Matandang bagay. Ginoong Xia. Ang taong ito ay walang halaga. Nasa ating mga kamay ang kanyang buhay. Nasa isang salita mo lang, Ginoo. Kung gusto mo siyang mabuhay, mabubuhay siya. Kung gusto niyang mamatay, mamamatay siya. Huwag mong hayaang dahil sa kanya. Maantala ang pagsalubong mo sa hari. Anak, ang mahalaga ay makita ang hari. Ang ating kinabukasan at kayamanan ay nakasalalay sa pagkakataong ito. CJ, ako bilang opisyal, hihintayin ko lang ang utos ng emperador para sa kasal ko sa prinsesa. Pagdating ng panahon, parurusahan kita, karaniwang tao. Huwag kang mag-isip, matandang tao. Talagang hinahanap mo ang kamatayan mo. Ibalik mo sa akin ang jade pendant ni Lanner. Kung masira man ito kahit kaunti lang. Kahit pati ang buong angkan mo ay papatayin kita. Hindi mo kakayanin ang parusang iyon. Ay. Akala mo ba hari ka, gago kang alipin? Matandang hayop ka. Gusto mo ba ang batong ito? Pwede naman. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hawakan mo itong bakal na kulong. Ako ang nagbilang ng ilang beses. Ako. Ibabalik ko rin sa'yo. O kaya may paraan ang anak ko. Para malaman nitong hamak na tao
Ano ang ibig sabihin ng batas ng hari tulad ng pugon? Oyo, bakit? Hindi ka sumasang-ayon. Ako'y nagkamali lang. Nadulas lang ako. Sandali lang. Sang-ayon ako. CJ, kaya titingnan ko kung paano kayang tiisin ng iyong laman. Itong bakal na tatak. Ha 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 ha. Ay, ito. Ito. Bakit hindi ito nasunog? Ginoong siya. Ang panghawi ng apoy ay mabilis na lumamig. Naku, ikaw, ibalik mo ang jade plaque. Sa akin. CJ, ang jade plaque na ito. Ibibigay ko sa'yo. Ah, hindi. Hindi. Ikaw. Amang, nasaan ka na ngayon? Huwag kang magkaproblema, ha? Lanner, hindi ko naalagaan ng mabuti. Ang tanging alaala mong iniwan sa akin. Patawarin mo ako. Lanner, ay naku, napakalalim ng pagmamahal mo. Pasensya na, hindi sinasadya na dulas ang kamay ko. Hindi. Lanner. Saya Buren, papatayin kita. Matandang tao. Sa maliit mong katawan. Gusto mo pang makipaglaban sa akin. Hindi ka ba nag-iisip na naglalakad ka na sa bingit ng kamatayan? Aking Lanner, ganito kalalim ang iyong pagmamahal. Nakakaawa talaga. Ah, yung opisyal na ito, tutulungan pa rin kita. Ah. Ha ha ha. Siya Buren, gusto kong mamatay ka. Di ba't tao ito sa opisina ni Buren? Tao. Nandito. Lumiko ka. Tumigil ka. Pumunta ka sa kalsada ng lugaw. Ikaw, matandang ito. Gusto mo pang wasakin ang buong angkan ko. Para kang naghahanap ng kamatayan. Hahayaan kitang mamatay. Parang sinasakal mo lang isang langgam. Ganap na simple. Pagdating ng araw, ako at ang prinsesa ay magpapakasal. Naipwesto kami ni Haring at Prinsesa. Sa posisyon ng punong ministro. Naging pinuno ng lahat ng opisyal. Sa buong bansa ng Layang. Ako ang magpapasya. Ikaw na langgam na galing sa mabahong putik. Paano ka makikipaglaban sa akin? Mga katulad mo na matandang bagay. Dapat ay tinadtad at pinakain sa aso. Matandang bagay. Hintayin mo. Gagamitin ko pa ang isang panggatong na panghila para makipaglaro sa iyo. Papapatayin kita. Anak, hindi ka ba nasunog? Ginastos nito ng 10,000 pilak. Espesyal na damit para sa kasal na ipinagkaloob ng emperador. Nasisira dahil nasunog. Tandang matanda. Ikaw ang may kasalanan sa akin. Hindi ka makakapag-ayos ng kasal na ibinigay ng emperador. Ibinigay na kasal. Huwag kang umasa. Habang nandito ako. Hindi ka kailanman makakapasok sa pintuan ng emperador. Bola, kung hindi dahil sa inyo, mga karaniwang tao. Sinira ninyo ang aking mahiwagang gamot. Paano naman pwedeng? Hindi ka bigyan ng aking utos sa kasal. Ha ha ha. Siya Buren. Ako. Sisiguraduhin kong ang buong angkan mo ay magbabayad. Matandang tao. Luma at basurang isda sa kanal. Ang anak mong babae ay isang mapagsamantalang babae rin sa bilangguan. At nagmamalaki pa dito. Humanda. Ipwesto mo siya sa apoy. Siya Buren. Tumigil na. Anong ginagawa ninyo? Buren, hindi mo ba sinabi na pupunta ka? Makikita ko ba ang tatay ko? Yuru, bakit ka nandito? Anong nangyayari dito sa paligid? Bakit ka mukhang ganyan kalungkot? Ruer, hindi mo ba alam? Dapat sana ay pupunta tayo para makipagkita sa mga magulang niya. Pero sa kalagitnaan ng daan, nakasalubong namin ang isang walang pakundangang tao. At nasira pa. Ang banal na gamot na ibinigay ni Buren sa iyong ama. Yung taong yun, hindi lang humingi ng tawad.
kundi gusto pa siyang saktan ni Buren. Paano nangyari to? Buren, nasaktan ka ba? Ruer, ayos lang ako. Gusto kong pumunta tingnan. Sino nang walang pakundangan? Na mangahas nasaktan ka? Ay, Ruer. Ang taong ito. Natuturuan ko na siya. Naniniwala ako. Na siya ay, hindi na maulit pa. Huwag kang mag-alala, Wronger. Narinig ko na ang tiyuhin ay malapit lang. Huwag tayong mawalan ng galang. Huwag nating hayaang maghintay siya ng matagal. Buren, sobra kang maawain. Kaya naman ikaw ay naaapi. Sige na. Pagkatapos nating makausap ang ama, sisingilin ko siya sa ginawa niya. Buren, nag-isa si tatay na lumabas. Matagal na walang balita. Hindi ko alam ang nangyari. Palagi akong may kaba sa puso. Ruer, huwag kang mag-alala. Marahil ay nasa daan lang siya. May naantala ba? Sasama ako sayo. Ruer. Ama. Ruer. Ama. Parang narinig ko ang tinig ng ama. Ah, si Ruer siguro ang tiyo. Nasa paligid lang ito. Huwag nating hayaang magtagal ang tiyo. Dali na, salubungin natin siya. Ruer. Umalis na. Dali, may pag-asa pa. Tulungang tumayo, dali, tulungan mo ako. Tulungang tumayo. Haring-hari, sa wakas ay nagising ka na. Ilang oras ka nang nawalan ng malay. Huli ang aking pagdating para iligtas kayo. Patawarin po ninyo ako, mahal na hari. Nahanap na ba ang aking dragon at Phoenix Jade Plaque? Narito po ito. Nakita na wasak na piraso-piraso. Agad ipaalam kay Prinsesa Chang. Opo. Ama, kamusta na po kayo? Walang anuman. Doktor, kamusta po ang kalagayan ng ama ko? Sagot po sa kagalang-galang, malubha ang mga sugat ng hari ngayon. Maraming buto ang nabali sa buong katawan niya. Sa kabutihang palad, naihatid agad. Kung hindi natin alam ang magiging resulta. Sino ba talaga ang walang pakundangang tao? Na kahit ang aking ama, matapang pa ring gumalaw. Agad na magpadala si Luo ng mga tagapagbantay upang imbestigahan. Lahat ng may kaugnayan sa usaping ito. Dapat dalhin dito. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi dapat magpakita ng paggalang sa hari. Mas masakit pa kaysa kamatayan ang lahat. Amang hari, sino ba talaga ang nagpasakit sa iyo ng ganito kalala? Sabihin mo sa anak mong prinsipe. Hindi ko palalampasin ang taong yun. Huwag mo nang gawin pa ang bagay na yan. Tungkol dito, may paraan ako para maparusahan ang taong iyon. Tama ka. Bakit hindi kanya sinamahan ni siyang Buren? May trabaho si Buren na kailangang asikasuhin. Hindi siya nakatawag sa'yo. Pinayagan ko na muna siyang magtrabaho. Si Buren ay isang matuwid at tapat na tao. Isang mabuting opisyal na masigasig sa paglilingkod at pagmamalasakit sa mga tao. Ako at si Buren ay magkasundo. Umaasa akong pahihintulutan ng amang emperador. Matuwid, tapat, masipag sa pamamahala at nagmamahal sa bayan. Sa tingin ko, ito ay kasakiman at paglabag sa batas, walang batas. Kailangan nating mag-isip ng paraan upang makita ni Ru ang tunay na pagkatao ni Xia Buren. CJ, kung ganon, pahihintulutan ko kayong dalawa. Talaga bang ganito, Ama? Malapit na ang aking ika-50 kaarawan. Sa araw na iyon, magpapahayag ako sa salu-salo. Sa harap ng mga opisyal, ipapaalam ko ang inyong kasal. Salamat, Ama, sa pagtanggap.
Sa wakas, pumayag na ang ama sa ating kasal. Siya Buren, niloloko mo ako at minamahal kong anak. At nagsasagawa pa kayo ng ganitong pang-aapi sa akin. Hindi kita palalampasin. Gusto kong maranasan mo ang tagumpay. At bigla kang ibagsak sa kailaliman. Mas masahol pa sa kamatayan. Alam ng iyong anak na mahilig ang ama sa tula at paligsahan. Sakto, ang mingiulo ng iyong anak ay kasalukuyang nagdaraos ng pagtitipon ng mga tula. Katatapos lang ng malubhang karamdaman ang ama. Gusto mo bang maglakad-lakad para magpahinga? Ayos lang din. Sa pagkakataong ito, gusto kong dalhin ang mas maraming tao para samahan ang ama ng bansa. Ay, hindi na kailangan. Kung masyadong malaki ang pagsasagawa, mawawala ang saya. Ipagbigay alam kay Lu Changfeng na maghanda. Maglalakbay ako na nakabihis ng karaniwan. Tara, tingnan mo, maganda ang tula na ito. Dumating na ba si Ginoong Zhao mula sa kagawaran ng mga opisyal? Katatapos lang magpadala ng tao para magtanong. Nasa daan pa siya. Maghintay pa tayo. Wag na, simulan na natin. Ang mga tulang ito ay walang kwenta kapag binasa. Anong klaseng pagtitipon ng tula ito? Sadyang kalokohan. Ginoo ng Yusao. Bumili ng isang tula sa halagang 800 pilak. Hindi ko maintindihan. Paano mabibenta ang isang napakasamang tula sa ganitong taas na presyo? Iyan ang hindi ninyo maintindihan, di ba? Madaling makuha ang yaman. Mahirap makuha ang tunay na pagtitiwala. Hindi ito para sa pagbili ng tula. Para sa pagbili ng katapatan. Pero, may mataas kang token mula sa Mingyulu. Sapat na ang iyong pagtitiwala. Gamit ang 5,000 leang ni Lu sa uli, bumili siya ng isang tula. Nabenta na ang mga tula ngayong taon. Mangyaring bumalik na lang kayo sa susunod na taon para bumili ng tula. May kakaibang nangyayari, silipin mo. Magdala ka pa ng maraming tao. CJ. Mataas ang presyo, mataas ang halaga. Pakihandog na po sa inyo. Ano ito? Ano ang ginagawa? Hindi ito makatuwiran. Sa liwanag ng araw, kayo'y naglakas loob na makipagkalakalan ng mga posisyon. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Sino sa mga matatanda ang naglakas loob na gumawa ng gulo dito? Ikaw. Ikaw. Anong walang hiya? Binilisan niya, pumasok siya. Agad-agad, palabasin mo siya. Sandali lang. Siya Biren. Hindi pa ako nagbabayad sa iyo. Pero ikaw mismo ang pumunta sa akin. May mataas na token ako mula sa Mingyulu. Hindi ka pa rin makapasok dito. TSA, ikaw pa nga. Ang mataas na token ng Minyuelo. Iilan lang ito sa buong lungsod. Ikaw na matandang iyon. Nangangahas kang magpeke. Ginoo, totoo ang token na ito. Ito ang mataas na token ng Minyuelo. Paano, pwede ba akong tumayo dito ngayon? Hoy, kayo. Sino? Sino ang nakakita na may token ang matandang ito? Wala naman. Ang Ginoong Xia ay tao ng prinsesa. Narinig ko may isang mataas na opisyal na sumusuporta sa kanya. Kung papaluguran siya, natatakot ka bang hindi makabili ng langis at tubig, opisyal? Anong token? Wala akong nakita. Akala ko itong matandang ito ay tiyak na pumasok ng lihim. Saya Biren, akala mo ba ay wala kang batas na sinusunod? Binabaligtad mo ang puti at itim. Matandang tao, sasabihin ko sayo. Dito sa Fuan County. Ako ang hari. Ako ang langit. Ano ang magagawa mo sa akin? Matandang tao, nangahas kang sipa sa akin. Halika, basagin mo ang mga binti ng alipin niya. Sino ang magtatangka? Sino ang magtatangka? Sino ka naman? CJ. Sino ang magtatangkang hadlangan ang aking paglilitis at pag-aresto? Buksan mo ang iyong mga mata, hayop. Ako ang pangunahing tagapamahala ng mga bodyguard ng 2 ranggo sa palasyo.
Lulong Chenfeng. Sawa na ba kayo sa buhay? Paano ninyo nagawang maging bastos sa hari? Siya nga ba ay ang tagapangalaga ng hari? Puno ng mga Royal Guard. Kapitan Luo. Sinasabing matagal na siyang nagbabantay sa tabi ng hari. At lubos na pinagkakatiwalaan ng hari. Alam ko kung sino ka. Alam na, bakit hindi ka nalang umalis agad? Pero, isa lang siyang aso na nagbabantay para sa amo niya. Dito, nagpapanggap na malakas dahil sa amo ko. Ano bang pinagsasabi mo? Pero, dahil lang sa anak niya, nagtitiwala siya. Nagtatrabaho sa palasyo ng ilang taon. Pinapasaya ang aking biyenan. Maniwala ka man o hindi, isang salita ko. Maaaring mawala ang posisyon ng anak mo. At ikaw, matanda ka, ay mapapabayaan sa kalye. Naglakas loob kang magpakita ng kawalang galang sa emperador. Alam ito ng prinsesa. Tiyak na hindi kanya patatawarin. Grabe, kahit ang asong ito ay naninisi sa amo niya. Walang hiya. Si Luo ang pinuno ng depensa, isang opisyal sa ika-4 na ranggo. Masigasig sa tungkulin. Minsan na rin siyang nailigtas ng prinsesa ng lungsod. Binibigyan siya ng paggalang. At nagmamaliit sa kanya ng ganito. Ang amo, kapag pumatay ng aso, ay likas na tama at nararapat. Hintayin mo ako. Kapag ako ay nakapag-asawa ng prinsesa, ang unang gagawin ko ay putulin ang mga ulo ninyong mga aso. Tawagin ang tao. Agad na itaboy ang mga nakakainis na ito. Palabas ng Mingyu Tower. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Matandang pangit nga siya. Ngunit nakakaramdam ako ng takot. Kayong mga tanga. Marami kayo ang natatakot sa isang matandang lalaki. Atake na. Sino ang unang babaliin ang mga binti ng dalawang ito? Malaking gantimpala ang ibibigay ko. Sino man ang hindi susunod? Maghintay kayo dito, ako. Nagpakasal sa prinsesa at naging esposo. Naging amo na kayo. Gusto ko kayong makita na maganda ang tingin sa akin. Oh, matandang yun. Nagsasaya pa kayo dyan. Kahit tumayo pa kayo at humingi ng tawad, wala na itong silbi. Sasabihin ko sa inyo. Ay. Sino kayo? Sasabihin ko sa inyo. Alam ninyo ba? Kanino ito pag-aari? Mag-ingat kayo, sasabihin ko sa prinsesa. Ipapapatay ko kayo sa siyam na angkan. Sinasabi ko sa'yo, matanda. Anong balak mo? Ako ay isang opisyal ng korte. Oo. Ako ay tao ng prinsesa. Naglakas loob ka bang saktan ako? Hindi ka patatawarin ang prinsesa. Oo. Hampas ko ito, sinisisi kita sa pandaraya at katiwalian. Pagwawalang say sa isa buhay ng tao. Ikalawang hampas, sinisisi kita sa pagbebenta ng posisyon. Walang pakialam sa batas ng bansa. Ikatlong hampas, sinisisi kita sa kasalanang lampas sa langit. Walang batas, walang utos. Ikaw, isang bastard. Sino talaga ikaw? Sino ka? Sino itong tao na ito? Habang may buhay, may pag-asa. Marami sila, mas mabuti pang tumakas na tayo. Matandang tao, sasabihin ko sa'yo. Babalik ako at sasabihin ko sa prinsesa. Hindi kanya basta-basta patatawarin. Mahal na emperador, ganito na lang ba natin siya palalayain? Bukas ang aking kaarawan. Lahat ay makakakita sa'yo. Kung paano ka magtatapos. Bumalik sa palasyo. Sino ka ba talaga? Alam mo ba? Si Datuk Xia ay tao ni Haring Prinsesa. Malalaman ito ng prinsesa. Hindi kanya palalampasin. Malayo ang nilakbay namin. At gumastos ng libu-libong pilak para sa plano. Akala mo ba makakalabas ka ng ganito lang pagkatapos magulo? Alam mo ba? Kung gaano karaming pilak ang ginastos namin para sa posisyon na ito. Halos makalimutan ko na. Kayo rin pala. Panghuhuthot para makakuha ng posisyon. Ay labag sa batas ng bansa. Ano ang dapat ninyong parusa? Tingnan mo nga. Akala mo talaga ay hari ka. Isang salita mo lang, hatol na kami. Pugutan ng ulo kami. Ibig sabihin, sino ba ang hindi nakakaalam? Pinakamamahal ng prinsesa ang Ginoong Xia. Kung aakyatin mo si Ginoong Xia, walang alam sa panganib. Pagdating ng oras, sino ang mabubuhay at mamatay? Hindi pa tiyak iyon. Paano kung ako ang emperador?
Matandang tao. Ginoong Xia. Ang nasa likod mo ay hindi mo kayang harapin. Bumili ka ng kabaong at maghintay na lang sa kamatayan. Sige, nandito lang ako. Hintayin ang pagdating ni Ginoong Zhao para magpasya. Narito na si Ginoong Zhao. Matandang tao. Tingnan natin kung hanggang kailan ka matigas ang bibig. Ano bang nangyayari dito? Nasaan si Ginoong Xia? Ginoo. Itong matandang ito. Ang nag-utos na dalhin ang tao sa pulong. At naghasik ng gulo. Pinalaya si Ginoong Xia. Ngayon ay nagtatangkang magpanggap bilang emperador. Pakiusap, dalhin ang taong ito sa batas. Hindi ito makatuwiran. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong katapangan. Bakit parang pamilyar ang background ng taong ito? Matapang na mamamayan. Bakit hindi ka lumuhod sa harap ng aking opisina? Magpatira pa ako sa'yo. Baka hindi mo kayanin. Parang narinig ko na itong boses. Bilang isang opisyal ng palasyo, nakipagsabwatan sa mga mandarambong para bumili ng posisyon. Zhao Wuyan, anong parusa ang nararapat sa'yo? Emperador. Siya ang emperador. Paano magiging emperador ang matandang ito? Tama ka, Ginoong Zhao. Baka may hindi pagkakaintindihan dito. Paano magiging emperador ang matandang ito? Isang grupo ng mga hangal. Araw-araw akong pumapasok sa palasyo para makaharap ang emperador. Paano ko hindi siya makikilala? Panginoon, patawarin po ninyo ako. Narinig ko rin po na may nagpapanggap sa inyo. Dahil sa pagkabigla, nagawa kong magpakalat sa inyo. Patawarin po ninyo ako, Panginoon. Napakalakas ng kapangyarihan mo, Ginoong Zhao. Sa liwanag ng araw, nagkakasundo ang mga opisyal at negosyante. At nangahas pang magbenta ng posisyon sa Minuelo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ako rin ay pansamantalang nagkamali. Naging sakim sa kayamanan. Patawarin po ako, mahal na hari. Hawakan ninyo silang lahat bilang kasama sa kasalanan. Ang mga taong may kinalaman dito ay siya sa atin ng mabuti. Nais kong malutas ang usaping ito ng lubusan. Panginoon, patawarin po ninyo ako. Hala, dali. Pumunta ka at ipaalam sa prinsesa. Pinagtripan ako ng mga tao sa Minuelo. CJ. Opo. Pagkatapos, sabihin mo kay Buren. Pumayag na ang ama namin sa aming kasal. Siguradong masaya siya. Prinsesa. Prinsesa. Huli na. Nasa Minuelo si Daxia na sinuntok ng tao. Ano? Sino ba talaga ang pumatay ng ganito? Nasaktan ka ng ganito? Ay naku, kahapon. Ako at si Ginoong Zhao mula sa kagawaran ng mga opisyal ay nag-usap tungkol sa mga mahahalagang bagay sa Minyu Tower. Inutusan niya ang isang grupo na pumasok. Sino nang mag-aakalang pumasok ang isang matandang lalaki? Pagpasok sa Minyu Tower, nag-umpisa siyang manakit at maghasik ng gulo. Sinubukan kong pigilan siya. Hindi ko inaasahan na ako'y pagbubugbugin niya. Hindi ito katanggap-tanggap. Sa liwanag ng araw, sa ilalim ng palasyo, nangyari ang ganitong bagay. Pagkatapos ng handaan bukas, ipapagawa ko na maimbestigahan ito ng mabuti. Tutulungan kitang maghiganti. Handaan. Anong kaarawan ng buhay? Sa totoo lang, may isang bagay akong itinagong sa iyo. Yuru, sabihin mo. Sa totoo lang, ako ang prinsesa ng Laiangguo. Ano? Itinago ko ang aking pagkatao habang kasama ka. Dahil gusto kong tiyakin. Totoo bang mahal mo ako? Buren, hindi mo ba ako sisisihin sa pagtatago ko sa iyo? Yuru, kahit sino ka man. Ang mahal ko ay ikaw bilang tao. Magkaiba ang ating katayuan. Paano ako magiging karapat-dapat sa iyo? Walang dapat ipag-alala dito. Pinayagan na ng ama ng emperador ang ating kasal. Sa ilang araw pa, pagkatapos ng kasiyahan sa kaarawan, siya ay magbibigay sa inyo ng kasal. Sa harap ng mga opisyal at mandaragat. Talaga ba?
Hindi pwedeng mangyari. Sa mga taon na ito, ang pagbebenta at pagbili ng posisyon at mga kasakiman sa gobyerno. Nangyari pa mismo sa harap ng aking mga mata. Akala ko'y nalinlang ako ng walang alam. Ipadala agad si Zhao Wuyan. Kailangan kong tuluyang alisin ang pesting ito. Alisin hanggang sa pinakaugat. Siya sa atin ng mabuti. Pagbati, mahal na hari. Iniutos ng prinsesa na iparating ng alipin. Na dumating na ang maswerteng oras para sa pista ng kaarawan. At naghihintay ng magalang sa pagdating ng emperador. Sabihan ng prinsesa ng Maharlika. Sabihin sa prinsesa, ako ay agad na pupunta. May mga mahahalagang bagay akong kailangang asikasuhin ngayon. Umalis ka na. Opo. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Diyos ko, patawarin niyo po ako, patawarin niyo. Ako ay naglakbay sa timog 1 taon. Akala mo'y nalinis na ang pamahalaan. Hindi mo inasahan. Nasa ilalim ng mga paa ng emperador, mayroong isang grupo ng mga ganitong mga daga at hangal na nagtatago ng dumi, nagtutulungan sa pagbili at pagbebenta ng mga posisyon, at nag-ugnayan ang mga opisyal at negosyante. Sinasabi ninyo kung paano ako dapat magpatawad. Mahal na emperador, pahalagahan ninyo ito. Ako'y walang magawa. Talaga namang, ako'y pinilit ni Ginoong Xiaxia. Mahal na emperador, siya burin. Isang maliit na tenyente ng county ng Fuyan. Kaya niyang makapangyarihan. Ikaw, isang opisyal na nasa 5 ranggo. Akala mo ba ako ay tanga? Emperador, sa buong Beijing. Sino ba ang hindi nakakaalam? Si Datuk Xia ay minamahal ng prinsesa. Siya ang magiging bayaw sa hinaharap. Paano nga ba ako akalain na aayawan niya ako? Kung aayawan ko siya, hindi ba't ako rin ang aayawan ng emperador? Napakatalino ni Xia Buren, na ginamit ang pangalan ni Ruer, at gumawa ng masama sa aking harapan. Kahibangan, Zhao Wuyan. Huwag kang magpanggap na maganda at magalang. Nagsisinungaling sa paningin. Sabihin, sino ba talaga ang nasa likod ng lahat? Kung magtangkang magtago pa ng kahit isang salita, hindi kita palalampasin ng basta-basta. Ngayon, kailangang pumasok ang ina sa palasyo para magpahayag. Hintayin muna ang pagkakasundo sa kasal. Ang anak ay ang kasalukuyang prinsipe. Ikaw, ina, ay kamag-anak ng kasalukuyang emperador. Ang anak ko ay talagang may tagumpay. Kapag ikaw ay naging emperador, tataas ang iyong ranggo. Isa sa mga nakatataas. Tayo ay magiging ganap na tanyag sa ating angkan. Ha ha ha. Ginoo. Ang prinsipe ay nagpadala ng regalo. Naway makamit ng Ginoo ang kanyang nais. Maganda, napakaganda. Sabihin mo sa prinsipe. Ako'y tutulong din upang makamit ng prinsipe ang kanyang nais. Mahal na hari, ito ay lihim kong ginawa sa loob ng 1 taon. Nakatala sa lihim. Listahan ng mga opisyal na ibinibili at mga gentry na nagbebenta ng mga posisyon. Pakiusap, tingnan ninyo. Ayos lang. Talagang ayos lang. Ang mga posisyon sa 6 na departamento. Kayo'y nagtatangkang ibenta. Ang laki ng loob mo. Haring, magpatawad ka. Sa wakas, nagawa nilang pasukin ang aking palasyo. Haring, magpatawad ka. Sabihin mo, paano kayo nagkakasundo at nagkikipagsabuatan? Sa pagtutulungan sa pagbebenta at pagbili ng posisyon. Noong nakaraang taon, hinahanap ni Shaburen ang iyong opisina. Binilhan kanya ng 1 buong kahon ng salapi. Bilang malaking suhol, humihiling sa iyo na ipasa ang listahan ng mga bakanting posisyon sa korte. Dahil sa pansamantalang pagkalito. Hindi makatiis sa tukso. Ibinigay na ang listahan sa kanya. Buwis buhay. Magsisinungaling pasalian. Xia Buren. Isang maliit na 9 na ranggong county magistrate. Sa kanyang maliit na sweldo. Kahit gaano pa siya kasakim. Paano siya makakagawa ng 1 kahon ng pilak mula sa wala?
Suhulan ka nitong opisyal ng kagawaran ng mga opisyal. Hindi ko kayang lokohin ang emperador. Kung hindi man naniniwala ang emperador, maari siyang pumunta sa aking tahanan upang suriin. Humiling siksyaburin sa akin. Nalihim na ibigay sa kanya ang listahan ng mga kakulangan ng hukuman tungkol sa mga posisyon na binili ng tao sa huli. Paano ito ginagawa? Ako po. Talagang wala akong alam. Ginoong Lee. Paano mo naman nalaman ang balita tungkol sa pagbili at pagbebenta ng posisyon? Hindi ko dapat sabihin kung malaman ng Ginoo. Siguradong hindi niya kami palalampasin ng buong pamilya. Ako po ay isang karaniwang tao. Hindi po alam ng isang karaniwang tao. Hindi po talaga alam. O hindi po nagsasabi. Patawarin po ako, mahal na hari. Tauhan. Hawakan ninyo ang mga baboy at aso na ito. At dalhin sa akin para sa masusing pagtatanong. Panginoon, patawarin niyo po ako. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako po. Kailangan nating imbestigahan ng mabuti. Gusto kong makita kung sino ba talaga ang may-ari ng mundo na ito. Sino ba talaga ang may-ari ng mundo na ito? Magandang araw po, Hari. Muling may ipinadala si prinsesa na nagbabalita. Malapit nang magsimula ang pista ng kaarawan. Pakiusap, Hari, pumunta po kayo sa pangunahing bulwagan. Siya buren, nangahas kang linlangin ang hari. At nilaro ang aking minamahal na anak na babae. Ngayong pista ng kaarawan. Pahihirapan kita sa harap ng lahat ng mga opisyal. Upang maranasan mo ang kawalang pag-asa ng buhay. At ang kawalang kakayahan na mamatay. Matagal na akong hindi nakabalik dito. Pero ang palasyo ay puno pa rin ng kasiyahan. Kailan? Sa ganitong okasyon, kahit ang isang niebe na opisyal ay pwedeng makapasok. Ginoo Chen, kakarating mo lang sa kabisera. Malamang ay hindi mo pa alam. Yung taong iyon, hindi ito basta-bastang opisyal ng gobyerno. Ito ay ang prinsesa. Naghahanap ng kanyang minamahal sa loob ng mahigit 1 taon. Ganun pala. Sigurado akong ang emperador ay pumayag sa kanilang kasal. Ang emperador ay labis na nagbibigay ng pabor sa prinsesa. Sa paglalakbay ng emperador sa timog, kailangan pang sumama ang prinsesa, kasama si Haring Chu. Mula pa noon, isang babae ang namahala, at ang prinsesa ang pinakaunang babae na ginawa ito. Ang Xia County Magistrate ay naging bayaw, parang isdang lumukso sa pintuan ng dragon. Walang hanggan ang hinaharap. Narito na ang prinsesa. Ipinakikilala ang prinsesa. Ang prinsesa at si Ginoong Xia. Talagang tamang-tama sila. Siyempre, masisiyahan ang emperador sa galing ni Ginoong Xia. Tiyak na siya ay nasisiyahan. Makakamit ni Ginoong Xia ang puso ng prinsesa. Ganito kamahal. Sa buong mundo, maliban sa hari, walang ibang tao siguro. Maraming salamat po sa inyo, dalawang opisyal, sa inyong paggalang. Kapag nakasal na kami ng prinsesa, siguradong makakamit ko ang tagumpay, aakyat ng aakyat. Nagsusumamo si Summer, nakikitungo kay prinsipe. Kapatid na prinsipe. Ito siya. Si Buren na nabanggit ko sa iyo noon. Hindi nga nakapagtataka na siya ang pinili ni Yuru. Tunay na may kakaibang anyo. Kapatid na hari, kapag nakita mo siya, tiyak na magugustuhan mo ang sakay na ito. Maraming salamat po, Ginoo, sa inyong pagkilala. Haring prinsesa, may problema po. Nagkaroon po ng aberya sa kusina ng palasyo. May ilang pangunahing putahe na baka hindi na matapos sa oras. Ano? Malapit na ang handaan para sa kaarawan. Paano nangyari ang ganitong pagkakamali? Buren, pumunta ka sa kusina ng palasyo. Babalik na agad ako. CJ. Ay, prinsipe, pakiusap. Anak, baka pumunta tayo sa paligid. Sa buhay ko, ito ang kauna-unahang beses na nakapunta ako sa palasyo. Inay, ang palasyo na ito, mahigpit ang bantay. Kapag nahuli ka, hindi maganda ang mangyayari. Mahirap lang makapasok sa palasyo at maglibot ng basta-basta. Hindi ko pa nakikita ang hardin ng emperador. Ano kaya ang itsura nito? Sige na, sige na.
Sundin mo na lang ang sinasabi mo, ina. Sige na nga. Inay, sundan mo talaga ako ng mahigpit. Huwag ka namang magpasikat o magpasikat. Hay! Wow! Ito ang Haring Hardin. Bahala na, wala namang tao. Tingnan mo yung pavilion. Yang artipisyal na bundok. Sobrang lakas ng loob. Na mag-ingay sa aking hardin. Anong klasing asal yan? Ay, ikaw na matandang tao. Bakit ikaw na naman? Hindi pa kita pinapatawag para magbayad. Pero sarili mong pumunta dito. Ah, ngayon. Ay dahil sa ika-50 anibersaryo ng ating hari. Wala kang imbitasyon. Bakit ka nandito? Kakaloko-loko. Ako ang dumadalo sa sarili kong kaarawan. Anong imbitasyon pa ang kailangan? Dumadalo ka pa sa kaarawan ko. Nagbihis ka pa ng maayos. Akala mo talaga ay hari ka. Ako nga ang hari. Ay naku. Pinaganda mo pa ako. Mukhang hindi ko ka masyadong nasaktan. Easy, ayaw mo ng mabait, kaya't parusa ang matatanggap mo. Nanay. Tayo. Huwag mo nang pakialaman ang matandang ito. Ngayon, ito ang araw na ipinagkaloob ng emperador ang kasal namin ng prinsesa. Huwag hayaang masira ng matandang ito ang ating magandang pagkakataon. Hintayin mong bigyan tayo ng hari ng kasal. Tayo ay babalik para ayusin ang matandang ito. Mabilis, umalis ka na agad. Para hindi masira ang ating magandang pagkakataon. Kung may isip, kunin mo na ang pera. Magsimula ka ng umalis. Kung hindi, sa bawat pagkakataon na makita kita, sasaktan kita. Ah! Naglakas loob kang saktan ang anak ko. Ang anak ko ay manugang ng emperador. Nag-alsa ka na. Inang. Matandang bagay. Ay naku. Hintayin mo ako. Hindi kita palalampasin. Sebren. Tiyak na ikaw ay nasa pinakamaswerte mong sandali. Malubhang bumaba sa pinakamalalim na bahagi. Nasaan si Darencia? Magandang prinsesa. Kaninang lumabas si Darencia kasama si Laulao para magpasariwa. Ay naku. Buren. Sino ang nagpasakit sa iyo ng ganito? Mahal na prinsesa. Lahat ay dahil sa kawalang kakayahan ko. Ako. Kanina ay nakasalubong ko si Mingyulu. Yung matandang nagkagulo noon. Pumasok sa palasyo. May kahina-hinalang kilos. Nababahala ako. Makakasama siya sa hindi ikabubuti ng hari. Kaya't naglakas loob siyang pumasok sa Imperial Garden. Sa mahinahong paraan, pinayuhan siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tinulungan siya ng isang matinding suntok. Hindi pa tapos ang usapin tungkol sa Mingyu Tower. Ang kawatan na ito ay naglakas loob na pumasok sa palasyo sa gitna ng araw. Sa ilalim ng layuning manghimasok, nangahas na gumawa ng masama. Kapag natapos na ang salu-salo, tiyak na ipapaalam ko sa aking ama, ang emperador, upang masusing imbestigahan ang bagay na ito. Say, dumating na ang emperador. Mabuhay ang aming emperador. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Kapag inihayag ng emperador sa harap ng lahat, ang kasal ko sa prinsesa, ako nga ang tunay na tagapamahala. Ang matandang iyon ay nangahas na sumalungat sa akin. Ako si Xiaburen, ipapabayad kita. Magsitayo kayo, mga kagalang-galang. Salamat, hari. Bakit pamilyar ang tinig na ito? Mga kagalang-galang, ngayong araw ay magdaraos ako ng piging. Hindi lang para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. May mas malaking balita pa. Ipapahayag ko ito sa buong mundo. Amang hari, ako po ay taos pusong humihiling, ama. Ngayon na natin itakda ang kasal ko kay Buren. Gusto po ng hari na mahal niya ang prinsesa. Kailangan nating itakda ito. Ang kasal ng prinsesa at ni Hepe ng Summer County. Mula ngayon,
Ako na ang magiging prinsipe ng haring kaharian. Xia Buren. Ngayon ay, sa harap ni Ruer at ng mga opisyal, ilalantad ko ang iyong tunay na mukha. Che. Ang kasal mo kay Shaburen. Hindi ko papayagan. Ito, Ama, pinangako mo sa akin. Hindi karapat-dapat si Shaburen sa aking anak. Walang kailangan pang pag-usapan ito. Bakit mo nasabi iyan, Ama? Si Buren ay mapagkumbaba at mapagpakumbaba. Sa pagiging opisyal, matapat at matuwid. Mapagbigay at may kabutihang loob sa tao. Karapat-dapat siyang pagkatiwalaan ng buong buhay ko. Paano siya hindi karapat-dapat sa akin, anak ko? Matapat at matuwid. Lo Chengfeng. Narito po ako. Ibigay mo ang nasa kamay mo. Para makita niya. Tingnan kung kilala niya. Bakit napunta ang mga listahang ito? Sa kamay ng emperador. Hindi ko po talaga alam. Hindi ko kilala ang bagay na ito. Hari, hindi ko kilala. Ngunit marami pang mga saksi at testimonya dito. Lahat ng ito ay nagtuturo sa iyo. Hari, tiyak na may nagnakaw ng pangalan mo at naglagay ng kasinungalingan. Wala akong kaalaman tungkol dito. Ang isang ito ay talagang walang alam. Dalhin niyo rito. Dalhin niyo ang tao dito sa harap ko. Zhao Wuyan, sabihin mo sa mga ministro dito kung paano ka niloko ni Xia Buren. Noong ilang buwan na ang nakalipas. Binilhan niya ako ng isang kahon ng ginto at pilak bilang suhol. Bilang suhol sa akin. Gusto mo bang ibunyag ang listahan ng mga bakanteng posisyon sa hukuman? Nang makuha niya ang listahan, nangahas siyang magdaos ng pribadong salu-salo sa Minuelo. Nalantaran niyang ipinagbibili ang mga posisyon. At kumita mula rito. Mahal na hari, si Xia Buren. Sa mga araw na ito, madalas na nag-aangkin na bumibili ng tula. Ngunit sa katunayan ay lihim na tumatanggap ng suhol. Mula sa mga lokal na opisyal, hanggang sa mga gobernador, ang mga tao sa daang ito ay nakakuha ng mga posisyon sa pamamagitan niya. Sa daang ito, Buren, lahat ng sinasabi nila ay totoo. Yuru, lahat ito ay paninirang puri at paninira. Naway maliwanag ang iyong paghusga, hari. Hindi ko kailanman ginawa ang mga ito. Yuru, sabihin mo sa hari, mabilis. Talagang walang katotohanan ang paratang sa akin. Ama ng hari, naniniwala ako sa pagkatao ni Buren. Si Buren ay isang dating punong bayan lamang. Kahit pa mangurakot siya sa buong sakop ng kanyang nasasakupan, hindi niya kayang makalikom ng ganoong kalaking halaga ng salapi. Para sa korupsyon at suhol. Para sa manipulasyon, sa ganitong kalaking gawain ng pagbebenta at pagbili ng posisyon. Ako'y humihiling sa aking ama na hari na muling suriin ang bagay na ito, upang maibalik ang dangal ni Buren. Ay, mahal na hari, lahat ng ito ay pawang salitang walang katibayan. Huwag magtiwala dito, mahal na hari. Kung ganon, ako'y nagkamali sa pagdududa sa iyo. May prinsesa na sumusuporta sa akin. Basta't hindi ko ito aminin. Wala nang magagawa ang emperador sa akin. Tingnan mo kung maaasahan ang saksi na ito. Ah, ito. Ikaw pala ang emperador. Tapos na, tapos na. Nabugbog namin ang emperador. Patawad, emperador. Emperador. Maling akala ito. Lahat ito ay maling akala o emperador. Sebren, maaari mo bang sabihin sa harap ng mga ministro kung ano ang mga ginawa mo? Aking kamahalan, paano? May lakas ka bang gumawa? Walang lakas ng loob magsabi ba? Ano ba talaga ang nangyayari, Buren? Ginoo. Hindi siya nangahas magsabi. Ako na ang magsasabi. Hari ng prinsesa. Si Xia Buren ay umaasa sa pagmamahal ninyo sa kanya. At nagpapakita ng kapangyarihan sa Minuelo. Ilang buwan na ang nakalipas. Pumunta ang emperador sa Mingyu Tower para magpahinga. Dahil dito, siya ay pinahiya sa harap ng lahat. Sa mga salita niyang nagmamalupit. Sobrang nakapagpahiya. Mas nakakainis pa rito.
Inutusan pa niya ang mga tauhan ng Mingyu Tower. Nasaktan ang emperador. Kung hindi dahil sa mga gwardya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Isang maliit na county magistrate na naglakas loob na galitin ang emperador. Talagang hindi alam ang kanyang kapalaran. Sino ang hindi nakakaalam na ang prinsesa ay labis na pinahahalagahan ang emperador? Itong si Xia Buren. Ngunit naantig ko ang kaliskis ng prinsesa. Ako si Yuru, ako ay inaakusahan ng hindi patas. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Yuru, tungkol sa nangyari sa Mingyulu, talagang isang hindi pagkakaintindihan ito. Kung alam ko na siya ay ang emperador, bigyan mo ako ng 100 tapang. Hindi ko rin kayang gawin iyon, Yuru. Si Yuru ay labis na may pagpapahalaga sa kanyang mga magulang. Kung malaman niya na ako ang nagdulot ng pinsala sa kanyang ama, tiyak na kamumuhian niya ako ng labis. Ang lahat ng pinagsikapan ko ay mawawasak na lahat. Prinsesa, ang ugali ni Buren. Alam mo naman, bukod dito, hindi naman lahat ng ito ay maaring isisi kay Buren. Emperador, nagtatago bilang karaniwang mamamayan. Hindi lamang siya nagmamalupit. Nasalanta pa ang Buren. Maingat na inihandang gamot. Buren, napilitan lang talagang magturo ng leksyon. Sa kabila ng lahat, mahal na emperador. May pagkakamali rin ang mahal na emperador. Ay naku, inay, ikaw. Mahal na emperador, hindi mo rin maaring hindi malaman ang totoo. Sisirain mo ang gamot ng Diyos. Iyan ay binili ko, ng halagang 10,000 tael ng pilak. Mahal na Ginoo, sinaktan ni Xia Buren ang banal na sasakyan. Pagkakanulo sa imperyo. Kayong mga tagahanga lang sa panig. Lahat kayo, tumahimik kayo. Hari, patawarin niyo po ako, Hari. Hari, hindi ko sinasadyang gawin ito. Hari, Yuru, pakiusap, makinig ka na. Ibigay mo na. Ipaliwanag mo kay Haring-Hari. Yung sugat sa katawan ng ama, talagang ikaw ang nanakit. Yuru, lahat ito ay isang pagkakaintindihan lang. Yuru, naniniwala ka ba sa akin? Yuru, hindi ito totoo. Kaya ngayon, aalamin ko ang katotohanan. Ipatawag si Ligao sa palasyo. Ipahayag si Ligao sa palasyo. Ligao, magsabi ng totoo. Noong araw na iyon, pumunta ka para salubungin ang aking ama, ang hari. Ano ba talaga ang iyong nakita? Ulat, kanyang kamahalan, prinsesa. Noong araw na iyon, aking personal na nakita. Sina Xia Buren at Wu. Pinaikot at pinagbubugbog ang emperador sa kalye. Hindi lamang nila pinagsalitaan ng masama ang emperador, kundi pinagsasakitan din siya. At higit pa rito, sila'y nagmamalupit na, gumagamit ng mainit na panggatong sa pagdurusa ng kanyang katauhan. Ikaw, hindi inaasahan na si Xia Buren ay ganito kalakas. Nadaring nasampalin ang hari. Talagang isang malaking paglapastangan. Ang ganitong mga salarin, dapat parusahan ang pinakamabigat na parusa. Hari. Ministro, alam ko na ang aking kasalanan. Ministro, parang aso na nakikita ang tao ng mababa. Naway, Hari, patawarin ninyo ang aking buhay. Patawarin ka. Xia Buren. Nakikilala mo ba ang bagay na ito? Ito. Ibinibigay ko sa iyo. Hindi. Hindi. Ikaw. Aking lingkod. Hindi ko kilala. Mahal na emperador. Ako ay. Hindi pa nakakita ng bagay na ito. Bumubulong. Ang dragon at phoenix na jade token na ito ay mula sa aking asawang si Ruer, ang ina. Ang tanging alaala na iniwan sa akin ng araw na iyon ay ikaw ang gumamit ng paa para durugin ito. Ikaw ang nagsira ng tanging alaala ng nanay ko. Hindi. Hindi si Ligao. Si Ligao, siya. Siyang nagpaloko sa akin. Pinaniwalaan ko na maling emperador
Ako ang nagbasag ng jade pendant. Mahal na emperador, pakiusap. Inuusig ako ng hindi totoo. Mahal na emperador. Xia Buren. Sa ganitong kalagayan, ay tinatanggihan mo pa rin ang responsibilidad. At iniaatang mo ang lahat ng kasalanan. Sa iba, hindi ko talaga akalain na magiging ganito kakapal ng mukha. Isang peking taong mataas ang tingin sa sarili pero dinuduraan ang iba. Mga nakaraang taon, talagang nabulag ako na mali ang pagkakaalam ko sa iyo. Mahal na ama, ang anak ay nahulog sa pag-ibig at nakatagpo ng maling tao. Nabigo ako sa mga inaasahan ng mahal na ama na ipagkatiwala sa akin ang pamamahala. Ruer. Kung makita mo ng malinaw, maganda. Xia Buren. Niloloko mo ang mga nasa ibaba at nagpapasunod sa mga nasa itaas. Nangungurakot, bumibili at nagbebenta ng mga posisyon. Pinagsasamantalahan ang mga tao. Maraming mga krimen. Isa-isa. Walang kapatawaran. Ngayon, ako ay aalisin ka sa iyong posisyon. At ikukulong. Maghintay para sa investigasyon. Mahal na emperador. Alam ko ang aking kasalanan. Patawarin mo ako, mahal na hari. Mahal na hari. Mahal na hari. Haring Chu. Haring Chu, iligtas mo ako. Cheng Sao. Ikaw tungkol sa bagay na ito. May mga pagtutol ba? Kapatid na hari, wala pong pagtutol ang inyong abang lingkod. Xia Buren ay pinagsasamantalahan ang mga mamamayan. Nagmamanipula ng mga posisyon. Ngayon, siya pa ang nananakit sa hari. Ang kanyang mga krimen ay labis na ikinagalit ng lahat. Hindi mailarawan ang kabutihan ni Xingzhu. Hindi dapat basta-basta palampasin. Iminumungkahi ko. Agad na parusahan ng malupit para maitama ang damdamin ng bayan at panatilihin ang batas ng bansa. Ikaw na mababang tao, inilalakas mo pang taksil sa akin. Hari, hari, nais kong magbayad ng kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Hari, nais kong magbayad ng kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Magbayad ng kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Ano pa ang hinihintay mo? Huwag ka nang mag-atubili, hilahin mo na siya palabas. Upang hindi makagambala sa emperador. Ay, emperador. Gusto kong makabawi sa aking pagkakamali. Hindi mo ako pwedeng patayin. Sandali. Xia Buren. Huwag kang magulo. Ngayon, tiyak na ang ebidensya. Ikaw ay tiyak na mamamatay. Kung patuloy kang magpapatagal, lalo ka lamang mapapahamak. Si Xia Buren ay nagmamanipula upang magpatagal ng oras dahil sa takot sa pagbabago. Mahal na hari, mangyaring agad na ipatupad ang parusa. Sa tamang batas ng bansa, huwag magmadali. Hindi naman mahalaga ang isang sandali. Hintayin mong matapos siya. Emperador, gusto kong magreklamo. Ipagtanggol ang hari. May mambabaril. Anak. 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 Ipinapaalam ko sa kayo, mahal na hari. Patay na si Xia Buren. Ang mga taong nakalista sa listahang ito na nagbibili at nagbebenta ng mga posisyon ay may matibay na ebidensya. Agad na tanggalin sa kanilang mga posisyon. Maging isang tapat na lingkod. Mga minamahal na opisyal, mayroon bang pagtutol? Hari, pakiusap pag-isipan ng mabuti. Ang listahang ito ay may kinalaman sa mga mahahalagang opisyal ng 6 na departamento. Kung sabay-sabay silang aalisin, baka magulo ang pamahalaan. Sumasang-ayon po ako. At ang listahang ito ay puro posisyon lamang. Walang mga pangalan. Maraming opisyal ay nailipat na sa ibang lugar. Kung aalisin sila base sa listahang ito, baka masaktan ang mga inosente, mahal na hari. Cheng Sao, ano sa palagay mo? Kapatid na hari, sa palagay ko, ang sistema natin sa pagsusuri at pagsusulit sa ating bansa ay nasa maayos ng kalagayan. Kapag nakatagpo tayo ng ganitong sitwasyon, sundin lang ang tamang proseso. May sariling batas at hatol na nakalaan. Ganito lamang,
ang pinakamainam na paraan upang patatagin ang pamahalaan. Kayo ay ganito ang iniisip. Naniniwala kami na makatwiran ang sinabi ng hari ng Chu. Mabuti. Kung ganoon nga, ang pagsusuri sa mga opisyal sa lahat ng lugar ngayong taon ay inilipat ng maaga sa susunod na buwan matapos ang audience. Amang hari, bakit po? Hindi ninyo direktang magagawa ang mga opisyal na bumili ng posisyon. Nasa suspensyon ang investigasyon. Naisip ko na rin. Ngunit, nang si Xia Buren ay nasa malaking bulwagan, nagsisimula na sanang magsalita, bigla siyang pinatay ng isang mamamatay tao. Sigurado ako na ito ay gawa ng mga nasa likod ng pagbili at pagbebenta ng mga posisyon. Talagang nakakaabot na sa mata at kamay. Nagpapakasakal sa harap ng dambana. Ang tagapag-utos sa likod nito. Si Jing ay hindi ordinaryo. Ano man ang suspensyon at investigasyon. Siguro, parang bagong buhay kapag dumaan ang hangin ng tagsibol. Ako, sa pagkakataong ito. Kailangan talagang suriin ito ng personal. Amang hari, kayo, ito ay isang lihim na pagbisita. Tama, Amang hari. Dalhin ang Dragon Guard. Nababahala ako, anak. Sino bang walang pakundangang naglalakad dyan? Sino bang walang pakialam sa daan? At nakasakit sa inyo? Hindi pwedeng maglakad sa Teacher's Den. Paano ka makakakuha ng Teacher Cub? Isama mo ang Dragon Guard. Makakabahala lang tayo at mapapansin. Masaya na ako kung kasama ko si Lu Changfeng. Tapos, gitna, Ruer. Sabihin mo sa labas na ang ama ay may ginaw at kailangan ng ilang araw na pahinga. Walang sinuman ang dapat makagambala. Opo. Gitna, pagpupugay sa hari. Chen Cheng, iniutos ko sa iyo na agad magpadala ng mga opisyal patimog. Pumunta sa bawat lalawigan. Mahigpit na imbestigahan ang pamamahala ng mga opisyal. Kung may makita man na nangungutong at lumalabag sa batas, hindi sila palalampasin. Pupunta tayo sa Yuzhou. Magkikita-kita tayo muli. Sumusunod ako sa utos. Sa pagkakataong ito, ako, tiyak na sisirain ko ang mga piranha na ito. Huwag silang makaligtas. Ang malaking asawa na ito. Ano ito? Pinapalaba mo ba ang anuman? Nang malaking gansa. Nang malaking gansa. Itong tae. Dapat sana ay magandang pataba para sa magandang lupa. Bakit mo ito pinapalaba? Ako ay nasa malaking gansa na tae. Nasaan ang mga buto mula sa nakaraang taon? Bakit nga ba? Bakit hindi tayo nag-iwan ng mas maraming buto noong panahon ng anihan para sa susunod na taon? Ikaw ay mula sa ibang lugar. Hindi mo alam ang ani ng mga pananim dito. Karamihan ay kinolekta ng mga opisyal. Ang natitirang mga butil, pati pagkain ay problema na. Kaya wala nang matitirang butil para sa mga binhi sa susunod na taon. Lahat ng ito ay gawa ng masamang emperador. Taon-taon ay nagdaragdag. Hindi man lang pinapalampas ang kabuhayan namin. Pinipilit kami na maghukay sa dumi ng mga gansa para makakuha ng mga butil na hindi pa natunaw. Nagagamitin bilang buto para sa susunod na taon. Mangahas kang sumpain ang hari. Ako. Oh, hindi ko ba narinig na? Pamahalaan. Binawasan ba nila ang isang taon na buwis? Ikaw, bakit pa kayo nagbabayad ng buwis? Ikaw na taga-ibang lugar. Anong alam mo? Yung emperador na parang aso nakatayo sa taas. Hindi alam ang paghihirap ng mga tao. Paano magiging tax-free? Mukhang ang lungsod ng Yuzhou ay may maraming bagay na hindi ko pa nalalaman. Ako ay kailangang magsiyasat ng mabuti.
Ang lungsod ng Yuzhou ay isang mahalagang daan ng kalakalan sa Hilaga at Timog, na palaging masigla at mayaman. Ngayon, paano nangyari na ganito ang sitwasyon? Kapatid, nakikita ko ang mga tindahan na ito na nasa napakagandang lokasyon. Bakit? Sila'y nagsara ng maaga, hindi na magnenegosyo. Hindi ba lahat ganun? Dahil sa sinasabing buwis. Ngayon, saan pa ba tayo kikita? Sinasabing buwis. Anong sinasabing buwis? Hindi ko pa narinig yan. Hukuman. May ganitong buwis pala. Hindi mo lang narinig. Sisi mo yan. Sa asong emperador na nakaupo sa gintong trono. Nangahas kang maging bastos sa hari. Paano mo nagawa? Nagawa mo ang masama pero ayaw mong sabihin. Maligayang kaarawan sa emperador. Ngunit kami na mga karaniwang tao ay pinapahintulutan na magpakita ng paggalang. Sabi ni Gobernador Tan, ang mga mangangalakal na hindi magbibigay ng pera bilang paggalang ay nangangahulugang wala silang paggalang sa hari. Isang malaking kasalanan laban sa hari. Lahat kami ay ikukulong. Parurusahan ng kasalanang kawalang galang. Ang maliit naming kinikita, lahat na pupunta sa walang katapusang hukay na ito. Ganito ang mga tiwaling opisyal, na ginagamit ang pangalan ng hari, para linlangin ang itaas at ibaba, at pagsamantalahan ang mga tao. Talagang napakalaking tapang ng aso. Saan nagmula ang mga tao? Narito na si Gobernador Tan. Hindi ka pa ba magpapakumbaba? Ayaw mo na bang mabuhay? Sa aking pagyuko na ito, natatakot akong hindi kayanin ang asong opisyal na ito. Saan nanggaling ang mga tao? Nangangahas na dito'y mag-ingay at insultuhin ang opisyal na ito. Mapangahas na salarin. Sa liwanag ng araw, sinisira ang dangal ng opisyal na ito. Tawagin ang mga tao. Dakpin siya. Ikaw ang mapangahas. Alam mo pa ba na ikaw ay isang opisyal? Bumukas ka ng mata at tingnan mo ang lungsod ng Yuzhou. Ang mga tao ay hindi makakain ng maayos. At nakasalalay pa sila sa paglilinis ng mga ibong gansa para makahanap ng butil. Para sa mga binhing pananim sa susunod na taon. Ang mga ito, mga negosyante sa mga masisilungan na lugar. Sa pamamagitan ng panlilinlang mo. Anong pilit na pagkolekta? Para sa selebrasyon ng kaarawan ng emperador. Pinilit nilang masira ang pamilya at mamatay. Ganito kang kumilos. Para kang isang tulisan. Paano mo malalaman ang ganitong uri ng tao? Ang opisyal na ito ay nagtatakda ng buwis upang makalikom ng yaman para sa bansa at upang maibsan ang pasanin ng emperador. Kung kayo ay muling magbabalak kayo, ako ay parurusahan kayo sa kasalanan ng pag-udyok ng rebelyon. Alam mo ba na ang gobernador ay darating sa lalong madaling panahon? Malapit na tayong makarating sa lungsod ng Yuzhou. Gaya mo na lumalabag sa batas. Hindi ka ba natatakot? Ikaw na may suot na itim na sombrero. Hindi mo ba iniisip ang iyong ulo? Itim na sombrero. Ang aking posisyon ay binili ko. Huwag mong sabihin na isang maliit na gobernador lang. Kahit ang mismong hari ng langit ang dumating. Hindi ako natatakot. Tawagin ang mga tao. Dakpin ninyo silang dalawa. Ilagay sa bilangguan. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay ang hari. Hindi mo ba sinasabi na siya ang emperador? Hay, sasabihin ko sa inyo. Sa lungsod ng Yuzhou, kahit dumating ang emperador, hindi ako matatakot. Tao. Mahuli sila. Ako si Lu Changfeng, pinuno ng malaking tagapangalaga. Sino ang may lakas ng loob na magmatigas? Pinuno ng malaking tagapangalaga. Paano makakapasok dito ang personal na tagapag-alaga ng hari na pinangangalagaan ni Lu Changfeng? Sa buong mundo, tanging ang emperor lang ang may ganitong karapatan. Hindi mabilis na ipaalam sa kabisera. Emperador nagkasakit ng sipon at trangkaso. Nasa Beijing upang magpagaling. Hindi kailanman makakarating sa Yuzhou. Leader Luo ay naku talaga. Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Ngayon ay nakita ko na. Napakaswerte ko talaga, halika. Talaga.
Isang maliit na pasasalamat, hindi ba't respeto na iyon? Pagkatapos, kailangan ko pa kayong ipuri sa harap ng haring. Ng ilang magagandang salita. Hihi! Tupang opisyal, hayagang nang huthot ka pa. Isa kang malapit na tagapayo ng hari. Alam mo ba na ito ay isang kasalanang parurusahan ng paglipol sa siyam na angkan? Iehi, ikaw na mamamayan. Ako ang kausap ng amo ko. Anong pakialam mo dyan? Ha? Mga walang hiya, huwag magpakita ng galang, huwag magpakababa. Ang gago mong opisyal, ang laki ng loob. Sino nang magtatangkang makipaglaban sa maluwalhating tagapagbantay ng emperador? Ang maluwalhating tagapagbantay. Kahit na ang malakas na dragon ay hindi pa rin makakatapak sa lupa. Dahil hindi kayo nakikisama, hindi na ako magpapakahirap. Anong karapatan niyo kunin ang edikto? Tama nga. Haha, talaga. Ang hari ay nasa palasyo. Sabi nila nakaramdam siya ng sipon at lamig. Paano kayo nakarating dito? Sa malayong lungsod ng Yuzhou. Kayo dalawa ay tiyak na mga mandaraya. Mga tao, tulong. Arestuhin ang dalawang mandaraya na ito. Dalhin niyo sila dito. Sumuko na kayo. Ginoo. Dumating na ang gobernador sa tarangkahan ng lungsod. Ano? Bakit ang bilis? Dali, dali, dali. Dakpinin niyo silang dalawa. Mag-ingat, mahal na hari. Luo Chengfeng. Ha 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 ha. Ihatak mo silang dalawa sa kulungan. Huwag sirain ang mahalagang gawain ko. Pagkatapos kong makipagkita sa gobernador, doon ko sila dahan-dahang sasampalin. Tankay, ang ginawa mo ngayon. Pipilitin kitang magbayad ng 10 beses na halaga. Ulat. Dumating na ang gobernador at naghihintay sa loob ng opisina. Ano? Bakit ang bilis? Dali-dali. Ilagay mo silang dalawa sa kulungan. Pagkatapos kong makausap ang gobernador, ayusin natin sila. Luo Changfeng, kumusta ka? Kagalang-galang na hari. Walang anuman, mga gasgas lang ito sa balat. Mabilis na kunin ang mga gamot. Dali, iligtas ang tao. Ngayong araw, ang ginoong punong tagapagmasid ay pupunta sa Yuzhou para sa inspeksyon. Pasensya na po sa abala, ginoong punong tagapagmasid. Siguradong hindi kayo palalampasin ng ginoong punong tagapagmasid. Ginoong punong tagapagmasid. Chen Cheng. Chen Cheng, Chen Cheng, narito ako. Punong tagapangasiwatan. Ako ay bumababa patimog. Narinig kong sa lungsod ng Yuzhou. May mga kaguluhan kamakailan. May dumaan ba nitong mga nakaraang araw? Mahal na gobernador, sa loob ng lungsod ng Yuzhou, ang mga mamamayan ay namumuhay ng masaya at tahimik. Walang alon at hangin. Walang nangyayari. Ang emperador ay nauna na sa akin. Dapat ay nakarating na siya sa Yuzhou. Bakit hanggang ngayon? Walang balita tungkol sa kanyang pagdating. Narito si Chen Chengzhen. Ano iyang tunog na to? Naririnig niyo ba? Anong tunog? Pabalik, ginoong gobernador. Walang tunog. Sigurado akong pagod ka sa biyahe. Nakarinig ka ng mali. Ay. Ginoo, may problema ba ang dokumentong ito? Ipagpapaliban muna natin ito. Ngayon ay pupunta ako. Titingnan ko muna ang kalagayan ng kulungan. Ginoo tagapangasiwa. Napakadumi ng kulungan na ito. Huwag na nating tignan pa. Kalagayan ng piitan. Pinakamainam na nagpapakita kung ang lokal na pamahalaan ay tapat. Kung totoo ang sinasabi ni Gobernador Tan, na ang mga tao ay namumuhay ng mapayapa at masaya. Siguradong ang piitan ay tiyak na walang laman. Di ba? Mahal na gobernador, ang mga taga-Yuzhou dito ay tahimik na namumuhay ng maayos sa ilalim ng aking pamumuno. Siyempre, masaya at ligtas sila. Paano naman ang kulungan? Siyempre, walang laman. Mas mabuting huwag nang tingnan. Oh, talaga ba? Kung ganon, kailangan kong tingnan ito. Ay, pumunta.
At clear ang kulungan. Huwag hayaan na makita ng gobernador ang kakaiba. Chen Cheng, mabilis na makipagkita sa akin. Kung magpapatuloy ka sa pagsigaw, maniwala ka, ipapakita ko sa inyo. Lasa ng board. Chen Cheng, dumaan ka agad sa harap ko. May utos ang gobernador. Agad na ilipat ang mga nagkasala. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Dumating na ang tagapagsubok. Hindi kayo makakaligtas. Patahimikin mo siya. Ginoo, ang gobernador. Nakakita ng ganitong pasaway na nagwawala. Di tayo makakatakas kung ganito. Dali na. Kayo. Chen Cheng. Chen Cheng, Chen Cheng. Ay, Ginoo, ang gobernador. Tingnan mo, ang mga tao sa lungsod ng Yuzhou ay tahimik at masaya sa kanilang hanap buhay. Ang bilangguan na ito ay talagang walang laman. Hindi kita niloko, di ba? Ginoong Tan, tinatawag mo ba itong walang laman? Ano ang masasabi mo tungkol sa mga pulang bakas ng dugo sa lupa? Paano mo ito ipapaliwanag? Ay, Ginoong Gobernador, ito ay sa selda. May kaunting dugo, hindi ba't normal ito? Tan Kay, akala mo ba bulag ako? Ang dugong ito ay sariwa pa. Tila ito ay kakalabas lang. Katatapos lang. Sabi mo, ang selda na ito ay walang tao. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ay, ito. Dalhin mo ako agad upang maghanap. CJ. Alipin ng aso. Ako. Tiyak kong papatayin ang siyam na angkan mo. Aba, nangahas ka pang magpakatigas. Mukhang kailangan kang ayusin. Ako. Tiyak kong papatayin ang siyam na angkan mo. Huwag mo siyang hayaang sumigaw pa. Kung makatawag tayo ng gobernador, wala tayong makakain na hindi tayo mahuhuli. Matandang tao. Putulin mo ang dila mo. Tingnan natin kung makakapagsalita ka pa. Ay, Ginoong Gobernador. Nagpapanggap siyang emperador. Sinasabi ko sa aking mga tauhan na imbestigahan siya. Huli akong dumating para iligtas ang hari. Patawarin po ako, mahal na hari. Ah, mahal na hari. Huli akong dumating para iligtas ang hari. Patawarin po ako, mahal na hari. Ah, mahal na hari. Naglakas loob kang saktan ang hari. Ang laki ng iyong tapang. Chen Cheng. Unahin ang pagliligtas kay Commander Luo. Mabilis na dalhin si Commander Luo sa ospital. Chen Cheng. Narito. Magdaos ng paglilitis dito mismo. Ako. Ang personal na husga sa'yo, gago mong opisyal. Sang-ayon sa utos. Ipinagmamalaki mong sabihin. Malakas ang iyong likuran. Palabas na sinasabi. Binili mo ang iyong posisyon. Hindi natatakot sa pagsusuri. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Sino ang iyong tagapagtanggol? Sino ang iyong opisyal? Paano mo nakuha ito? Mahal na emperador, ako po ay handang umamin. Lahat po ay aking aaminin. Nais ko lamang po ang iyong awa. Kung may itinatagong kahit isang salita, ako ay tiyak na wawasakin ang iyong siyam na angkan. Mahal na emperador, mangyaring isaalang-alang ito. Mahal na emperador, ako'y parang karne sa mga tao. Dahil dito, ang mga negosyante ay nagsara na. Walang natirang ani ang mga tao. Wala rin akong magawa kundi sumunod. Mahal na emperador, napipilitang gawin. Paano? Mayroon pa bang ibang pumipilit sa iyo na mangurakot? Pagsamantalahan ang mga mamamayan. Akala mo ba'y ako'y isang batang 3 taong gulang? Tawagin ang tao. Paluin ako. Hari, ako ay aamin. Aaminin ko lahat. Hiling ko lang ang iyong awa. Magsalita ka na. Paano mo nakuha ang iyong posisyon? Kung mangahas ka pa, iba ang iniisip, iba ang sinasabi. Ako, tiyak na papatayin ko ang iyong siyam na angkan. Hanapin si King Chu. Ang aking opisina ay binili ko kay King Chu. Ipagpatuloy mo. King Chu, mula nang naglakbay ka sa timog, lihim na itinatag ang tindahan ng kalakalan ng Chu.
Ang pangalang ito ng samahan ay pangkalakalan. Ngunit sa totoo lang, ito ay lugar ng bentahan ng posisyon. Sadyang pinagkatiwalaan ko siya ng ganito. At ipinagkatiwala ko sa kanya ang tungkulin ng pamamahala. Hindi ko inakala na siya ay sa likod, gumagawa ng ganitong kalokohan. Basta't may bayad lang, makakabili ng posisyon. Pero, pagkatapos mag-umpisa sa tungkulin, kailangan nilang itago ang buwis ng lugar at isumit ito ng lihim kay Haring Chu. Kung hindi susunod ang mga ministro, banta niya ako para maprotektahan ko ang aking posisyon. Kailangan kong apihin ang mga tao. Karapat-dapat akong mamatay ng napakarami. Napakabangis ng kanyang loob. Pati ang buwis ng bansa ay inaabot niya. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Napakagaling ng hari ng Chu. Tiyak na tutuklasin ko ang katotohanan sa bagay na ito. Chen Cheng. Ipasa ang aking utos kay Gobernador Tan Kei ng Yuzhou. Nagnakaw at lumabag sa batas. Pinagsasamantalahan ang mga mamamayan. Agad na tanggalin ang kanyang sombrero. Hubarin ang kanyang opisyal na balabal. Dalhin siya sa Dali Temple para sa masusing pagsisiyasat. Sumusunod ako sa utos. Ipasa ang aking banal na utos. Agad na buksan ang mga imbakan at magpalabas ng pagkain. Tumulong sa mga nasalanta. Lahat ng mga negosyong sangkot sa kaso. Sa loob ng 3 taon, walang kailangang bayarang buwis. Siguraduhing maibalik ang malaking negosyo. Chen Cheng. Ikaw mismo ang mamumuno sa pagsiyasat sa mansyon ni Tan Kei. Huwag palampasin ang kahit anong bakas. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang impluensya ng Chuding na samahan ng mga mangangalakal. Opo. Hari, ito ay mula sa mansyon ni Tan Kei. Mga liham na nakuha sa pagsisiyasat at mga account na may kaugnayan sa Chuding Merchants Association. Pakiusap, suriin mo ito. Isang magandang halimbawa ng pagbili ng posisyon at titulong pang-estado. Napakadetalyado ng hatian ng mga nakaw. Nakakagalit. Bilang karagdagan sa mga ito, ano pa ang iyong natuklasan? Ipinaalam po sa inyo ng inyong lingkod na inutusan ni Haring Chu si Tan Kei na gamitin ang pangalan ng gobyerno upang lihim na bumili ng malaking dami ng mga dekalidad na kabayo at bakal at lihim na kumuha ng mga palaboy at nagtayo ng kampo sa timog na lalawigan para sanain ang mga pribadong sundalo. Hari, ito ay malinaw na isang paghihimagsik. Mangyaring agad na maglabas ng utos ang hari. Pag-utos ng pagtawag sa mga hukbong panglunsod. Sa gabing madilim, magpadala ng tulong. Arestuhin si Haring Chu upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ang kapangyarihan ni Haring Chu ay matatag na nakabaon sa palasyo. Malalim din ang ugnayan ng mga lokal na puwersa. Kung magpapasya ang hari na agad na umatake, baka mapahiya tayo at mabahala ang kalaban. Mapipilitan siyang magmadaling gumawa ng masama, at baka masira pa ang lahat ng plano natin. Anak, ano ang gagawin natin ngayon? Umalis muna tayo pabalik sa palasyo. Ako na ang bahala sa bayarin na ito, unti-unti ko siyang aayusin. Hari, ayon sa takbo ng mga pangyayari, dapat ay makararating tayo sa Yumengguan bago magdilim. 3 araw na lang at makakapasok na tayo sa Beijing. Mas mabuti kung mas mabilis. Ang sitwasyon sa Beijing ay talagang nagpapabahala sa akin. Itong mga kalat na ito ay may mukha pang ipakita. Ang mga babae sa Liang ay talagang magaganda. Ngayon, tiyak na mag-enjoy ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pakiusap. Mahal na emperador. May sugat ba ang matanda? Kunin mo ang bigas na ito. Talagang matapang ang grupong ito ng mga tulisan. Naglakas loob silang mang-hold up sa daan. Napansin ba ng hari ang isang bagay na mali? Hindi mga tulisan ang dalawang ito. Sila ay mga tagadala ng liham para sa hari ng Chu. Mga sundalong hilaga. Paano nakipagsabuatan ang hari ng Chu sa mga hilagang barbaro? Ro Chengfeng. Hindi na dapat magpatumpik-tumpik. Dapat tayong magmadali. Agad na bumalik sa palasyo.
Ginoong Tan, gobernador ng Yuzhou. Ginoong Zhao, gobernador ng Jingzhou. Ginoong Zhao, gobernador ng Taizhou. At mga mahahalagang opisyal sa lokalidad. Lahat ay nakakulong sa bilangguan sa iba't ibang mga paratang. Ang ating mga tao sa korte ay nabawasan ng higit sa kalahati sa maikling panahon. Tanga! Di magtatagal. Malalaman ni Liu Chengqian na nasa ulo ko na ang kaso. Prinsipe, magpahinga ka muna. Nangyari na ang lahat. Ang pinakaimportante ngayon ay manatiling kalmado. Huwag kang magpanik. Paano pa ako mananatiling kalmado? Nawala ng tiwala ang aking mga tauhan at naubos ang pondo. Hindi ba't pumayag na ang mga taga North Barbarian? Nasaan ang kanilang sagot? Ilang sulat na ang ipinadala ko? At ilang pangako ang ibinigay? Wala ba silang kahit anong tugon? Sumagot po ako, Ginoo. Totoo, matagal na silang hindi nakapagpadala ng sagot mula sa North Barbarian. Ang mga espiya na ipinadala ng aking mga tao ay wala ring alam. Isang grupo ng mga walang silbi. Sa mga kritikal na sandali, nagkukulang. Ginoo, kalma. Marahil sa daan ng pagpapadala ng mensahe. Nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Malapit na ang sugo ng hilagang bansa sa Beijing. Sa oras na iyon, makikipag-usap tayo sa kanya. Hindi pa huli. Kapag dumating ang oras, baka ang mga tauhan ni Liu Chengqian ay narito na sa harap ng hari. Wala akong oras. Hinihintay natin ang pagpasok ng mga sugo ng hilagang barbaro sa kabisera. Pero baka maghintay tayo hanggang sa wala na tayong pag-asa. Ang tanging hinihintay ko ay ang araw ng kamatayan ko. Prinsip, kasalukuyan ay napaka-urgent ng sitwasyon. Nawasak ang kapangyarihan sa ating kaharian. Napatigil ang pondo para sa rebelyon. Kaya't tanging pag-asa na lang natin ay ito. Darating na ang sugo mula sa hilagang barbaro sa kabisera. Sa oras na iyon ay maaari nating. Sige, susundin ko ang iyong plano. Liu Chengqian, gusto mong alisin ang pinagmumula ng apoy. Ngunit ayaw kong magtagumpay ka. Ang sugo mula sa hilagang barbaro, Batur, nagmumungkahi sa kanyang kagalang-galang na emperor ng Daliang. Ang aking Panginoon, ang hari ng anit, ay nagnanais na gawing pangunahing pinuno ang Daling. Taon-taon ay magpapadala ng mga sugo. Magkakaroon ng panghabang panahon na pagkakaibigan. Naway ang mga tao ng dalawang bansa ay manirahan ng matiwasay at masaya. Kung gayon, matapos ang pagkakaibigan, maghain na tayo ng sulat ng pagtanggap at magbaba ng sandata. Ngunit ang inyong majestad ay nagdurusa sa malamig na grassland. Ang kabuhayan ay nagdurusa. Hindi pa nga mapuno ang tiyan. Sa tingin ko, ang salitang ministro ay nasa puso niya. Pero sa salita, hindi niya masabi. Anong ibig mong sabihin? Naway maawa ang hari sa kabila ng yaman at kasaganaan ng bansa namin. Bigyan mo ako ng 30 milyon taels na taon-taon mula sa hilagang barbaro. Malaki ang liyang, puno ng yaman at kayamanan. Sigurado akong hindi ayaw ng emperor na ibigay ito. Ang aming matandang hari ng Khan ay labis na humahanga sa kulturang Tsino. Kung ipapakasal ng prinsesa ang aking hari. Bilang isang mapagmahal na kasama, magkakaisa ang dalawang kaharian tulad ng Qin at Jin. Tiyak na mananatiling payapa ang hangganan magpakailanman. Ang walang hiya na matandang hari ng Khan ay lampas na sa 70. At nangahas kang gamitin ang kasal bilang dahilan. Nilalait mo ang dakilang liang. Mali ang sinabi ng prinsesa. Ang mga lalaking hilaga ay mabagsik at hindi madaling supilin. Kung walang pagkain at walang babae. Muling sisiklab ang apoy ng digmaan sa hangganan. Ang lugi ng dakilang liang ay hindi lang iyan maliit na halaga ng pilak. Ang emperador ay nag-aaksaya ng yaman upang maiwasan ang kapahamakan. Ang emperador ng Daliang ay nagdudulot ng kasawian upang maiwasan ang sakuna. Ngunit lagi pa rin siyang walang kapanatagan. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti ito. Ang iyong kahilingan ay hindi masama. Amang hari, maliwanag ang iyong karunungan, haring banal. Ipapasa ko ang aking utos. Ang mga sundalo ay agad na umaabot sa hangganan. Kailangan kong wasakin ang kanilang pugad at lipulin ang kanilang lahi. Ikaw, emperador ng Daliang, ay tanging lakas ng armas lamang ang alam. Kahit na natalo ang mga lalaki ng Biman, hindi kami sumusuko sa aming puso. Kailangan nating makipagpalitan ng talino.
Ito ang siyam na pagliko ng liwanag na susi. Siyam na singsing na magkakaugnay. Not na hindi mabuwag. Sa aming lahi, walang nakapag-unlock nito sa loob ng isang siglo. Ngayon, kung sino man ang makakatanggal nito ng isa-isa, ay panalo sa reputasyon ng Northern Barbarians. Ang Northern Barbarians ay magpapasakop sa daliang. Subukan mo sa prinsesa ko. Ang kandado ay mahigpit na nakasara. Hindi talaga mabubuksan. Dalhin ito sa mga ministro para subukan. May paraan bang mabuksan ito? Ang pagkakagawa ng kandado na ito ay talagang kahanga-hanga. Ako'y isang hangal na matanda. Talagang hindi ko makita ang anumang palatandaan. Ito ay isang patay na sitwasyon. Kailangan ng isang Diyos o tao na may pambihirang kakayahan upang masolusyonan ito. Mukhang hindi naman ganito kalaki ang kahusayan ng ating imperyo. Kahit ako, mula sa hilagang barbaro. Isang simpleng laruan ay hindi ko kayang hawakan. Ahahaha. Narinig ko na ang mga tao sa gitnang lupain ay tinatawag ang iyong kataas-taasang hari bilang banal. Dahil ikaw ay isang banal. Ang mga karaniwang tao ay hindi makakaunawa. Katutubong karapatan lang ito. Siguradong madali mong makukuha, Haring Bato. Huwag mag-atubiling ipakita ang iyong kakayahan, Haring Bato. Para malaman namin ang tunay na lakas ninyo. Magpapasaya kami at magpapalawak ng aming mga mata, hahaha. Mapagmataas na maliit na tao. Nagmamaliit sa aming hari. Ang hari ay may katawan na pinangangalagaan ng yaman. Paano ako personal na gagawa nito? Naglalaro ng ganitong kakaibang kasanayan. Mukhang hindi ito malulutas. Ganito lang ang talino ng mga dakilang tao sa daliang. Ahahahaha. Ibigay mo dito. Isang daang taon nang walang makalutas. Sa tingin ko, kayo mga tao sa hilaga ay bobo. Ang ganitong maliit na kasanayan. Madali ko itong masusugpo. Ang ganitong masining na kandado ay kayamanan ng aming lahi. Nakaangkla ang bawat bahagi. Isang hibla lang ang hilahin at lahat ay gagalaw. Sa loob ng 100 taon, maraming mga matatalinong tao ang natatakot na masira ang hiyas. At walang magawa na maalis ito nang hindi nasisira. Kaya ko lang tanggapin ang iyong talino. Matalino! Yenwe, sa tingin ko'y hangal ka. Ikaw, hindi mo maaasahan na sirain ang kayamanan ng aking lahi. Ikaw ay walang hiya. Sa aming dakilang daan, tinatawag namin itong mabilis na pagputol sa gulo. Kayo lang ang mga mababagal na mga tao mula sa hilaga, na natigil sa ilang sirang bato ng isang siglo. Mahal na hari, matalino at makapangyarihan. Ginoo tagapaghatid. Ito ang sinasabi nilang hindi masira, hindi mabubuo. Mukhang ang utak nyo, mga tao mula sa hilaga. Parang mga pira-pirasong jade sa lupa. Hindi na maipagsama-sama. Ayos lang kayo. Kung tumaya, tanggapin ang talo. Hahaha. Kanina, nahiya tulad ng aso sa malaking bulwagan. Ang sama ng loob na ito. Kayo mga hilagang barbaro, kaya niyong lunukin yan. Gusto niyo bang mabawi ang dangal niyo? Ikaw ang hari ng tiyunang daliang. Hindi ka magiging ganito kabait. Iulat sa haring. May balita mula sa hilaga. Muling nag-alsa ang hukbong barbaro sa hilaga. Nasa panganib ang hangganan. Talagang pabago-bago ang grupong ito ng mga barbaro. Haring, nais kong dalhin ang mga sundalo sa laban. Sige, itatalaga kita bilang general ng hilagang depensa. Sasama sa pagsalakay sa hilaga. Ako mismo ang mangunguna sa laban. Ako ang magiging tagapamahala sa likuran. Tiyak na magtatagumpay tayo. Ang kanyang kamahalan ay personal na dumating. Upang mga siwa sa sentro. Tiyak na matatakot ang mga barbaro sa balitang ito. Tama nga. Si General Lijayang ay magiting at bihasa sa digmaan.
Sa ilalim ng proteksyon ng tunay na dragon ng kanyang kamahalan. Ayon sa aking palagay, hindi lalampas sa 3 araw. Tiyak na darating ang magandang balita. Mapanganib ang larangan ng digmaan. Walang nakitang resulta. Hindi dapat maging pabaya. Nag-aalala ka ng labis, mahal na hari. Napakatapang ni General Lee. Ang mga hilagang barbaro ay parang mga mahihinang hayop lamang. Sa paglalakbay na ito, tiyak na magwawagi. Mabilis na tagumpay. Mabilis na ulat mula sa unahan. Sabihin mo na. Si General Lijayang ba ay nagtagumpay ng lubos? Bumalik na may tagumpay. Si Lijayang ay nag-alsa. Ano ang sinasabi mo? Si General Lee ay lumipat ng panig sa gitna ng laban. Buksan ang tarangkahan. Ngayon ay pinapangunahan ang lahat ng kabayo ng hilagang barbaro. Diretso na silang papasok. Malapit na silang dumating sa ilalim ng lungsod ng Jinsao. Ha. Saan ka pupunta, kapatid na emperador? Ang malaking pintuan ng lungsod ng Jinsao. Matutulungan kitang bantayan ng mahigpit. Ti. Pangalawa. Tiyak na ikaw ang may gawa niyan. Mukhang hindi naman nagulat ang kapatid hari. Matagal na kitang nalaman ang mga balak sa likod. Hindi lang ako nag-akala. Para sa posisyong iyon. Sobrang baliw mo na pala. Ano naman kung nalaman? Talo ka. Talo dahil sobra kang kampante, Nakipagsabuatan ka pa sa mga hilagang barbaro. Nilapastangan mo ang lupain ng daliang. Karapat-dapat ka ba sa lolo emperador, si? Tumahimik ka. Yu ay dahil sa paboritismo ng ama ng emperador. Ipinasa niya ang trono sa walang silbi na ito, na nagdulot ng resulta ngayon. Ikaw ay nagbenta ng bayan para sa karangyaan. Mas mababa pa sa baboy at aso. Hindi ako makikipag-usap sa iyo ng marami. Kung nais mong makipaglaban ka na. Pipigilan kita sa pagsasalita. Noong una, ikaw ay nagkunwaring. May malasakit sa iba. Yung matandang hari na iyon. Nanalin lang ng iyong. Mapanlin lang na maskara. At ibinigay sa iyo ang trono. Tumahimik ka. Ang ama ay laging mabait at may mabuting puso. Alam ito ng lahat. Hindi tulad mo. Isang taong may masamang hangarin na nagtataksil. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Liu Chengzhao. Hindi ka karapat-dapat banggitin ang yumaong emperador. Ang huling emperador sa kanyang buhay. Ang pinakakinamumuhian ay ang mga hilagang barbaro. Na nagsusunog, pumatay at nananakaw sa hangganan. Ngayon, para sa trono. Ikaw ay nagdala ng lobo sa iyong tahanan. At pinasok ang mga bakal na kabayo ng hilagang barbaro sa lungsod ng Jinsao. Pagpatay sa mga sibilyan. Ikaw, hindi karapat-dapat banggitin ang naunang emperador. Noong mga panahong iyon, kasama ko ang naunang emperador sa mga digmaan sa Hilaga at Timog. Ang dugo na dumaloy sa panahong ito ng kapayapaan. Ay akin lahat. Bakit ako ang huling umupo sa trono? Ikaw to. Walang silbi, puro basa lang. Gusto mong maging santo, ano? Sulat ka ng pagbibitiw. Patunayan mo sa mundo na ikaw to, bobo at walang silbi, na nagdulot ng pagbagsak ng kaharian. Ako lang, si Liu Chengzhao. Ang karapat-dapat. Sa tagumpay na walang kapantay, mananaginip ka lang. Ako, kahit mamatay pa ako, hindi ko ipapasa ang trono sa'yo. Ama, ayaw mong sumulat, ano? Hindi mo ba pinakamamahal ang anak na ito? Hindi ka ba magsusulat? Pag hindi, puputulin ko ang kanyang tainga. At huhukayin ang kanyang mga mata. Kaya mo ba? Pakawalan mo ang anak ko. Ama ng bayan. Hindi ko maipapasa ang bansa sa kanya. Bibilang ako ng 3 beses. 1. 3. Sandali lang. Ako ang magsusulat. Mahal na hari. Sobra kang mabilis pumayag, ano ba? Ipinasa mo ba ito sa akin? Isang traidor at tulisan. Hindi ka ba kontento? Ang nanalo ang hari, ang talo ay tulisan. Ako.
Walang masabi. Sobrang walang kwenta. Magpalit tayo ng paraan. Liu Chengqian, hindi ka ba ipinagmamalaki na? Ikaw ay itinakda ng langit. Hayaan na lang natin ang langit ang pumili. Dito ay 2 baso ng alak. Isa ay matandang alak. Ang isa ay nakakalason ang lason sa makina. Isasara ang daanan ng hangin. Pumili ka ng 1 baso mula sa 2 ito. Kung buhay ka pa, ipinapakita nito na ikaw ang tunay na Dragon Emperor. Kung mamatay ka naman, ano ang gagawin natin? Huwag, ama. Siguradong lason ang 2 basong ito. Ganyan ang kanyang ginagawa. Para lang ipahiya ka. Tumahimik ka. Bakit? Kapatid na hari, ayaw mong uminom, ha? Kung uminom ka at hindi ka namatay, iyon ay kapalaran. Ngunit kung hindi ka inom, ubusin ko muna ang iyong anak na babae. At pagkatapos, papatayin ko ang lahat ng mga ministro sa silid na ito. Para panoorin mong isa-isa silang mamatay. Umiinom ako, pero magmukha kang nangangako. Kung mamatay ako, ipapalaya mo ang aking siru. Ipapalaya mo ang mga ministro. Hindi pwede, Haring Ibu. Hindi pwede talaga. Ako, bunso, ay pumapayag sa'yo. Haring Ibu. Sire. Hindi. Sire, hindi pwede. Sire. Sire. Hindi pwede. Hindi pwede. Tumahimik ka. Huwag. Pangalawa, mukhang pati ang langit ay ayaw tanggapin ako. Hindi pa patay. Ha ha ha. Hindi pa patay ang hari. Pagpalain ang dakilang dakian. Ha 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 ha. Totoo ngang pinagpapala ng langit ang tunay na haring dragon. Ha 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 ha. Ikaw na rebelde. Mukhang hindi ka pa rin tinutulungan kahit ng langit. Lahat kayo, tumahimik kayo sa harap ko. Ano ang kapalaran? Ako ang kapalaran. Hindi siya namamatay dahil swerte siya. Ininom mo yung walang lason. Siguradong may lason itong inumin na ito. Lesiu, kung hindi ka tatanggapin ng langit, ako na ang magpapadala sa iyo sa kabilang buhay. Ama. Hari. Ha ha ha. Narito ang Imperial Guard. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang emperador? Luo Chengfeng. Prinsip. Tapos na. Walang natira. Pagpasok ng ating mga tao. Naambush na sila ng mga kaaway. Pinatay silang lahat sa lambak. Hindi pwedeng mangyari yan. Lahat ng matatalinong sundalo ng Hilagang Barbaro ay inilabas. Paano nila madaling matalo? Akala mo ba na walang mali sa ginawa mo? Lesiu, noong kalahating buwan na ang nakalipas, ng personal na maglakad-lakad ang emperador, ay naabutan na niya ang unang lihim na sulat mo sa Hilagang Barbaro. Liu Chengzhao, kung hindi ako magpapanggap na nadaya, ako lang ang maglakbay ng mag-isa at pumasok sa lungsod ng Jinsao. Kayong mga ahas na nakatago sa dilim. Bakit palalabas ng sabay-sabay? Ako ang nag-ayos ng patibong na ito. Para hintayin kayong magtulungan ng mga Hilagang Barbaro. Kapag nailabas na ang inyong mga pinakamahuhusay na mandirigma, pagsasalo-saluhin ko kayong lahat. Hindi ako pumapayag sa usapin ng digmaan. Pagdating sa galing sa pakikipaglaban, ako ang pinakamagaling sa buong mundo. Ang mundong ito ay akin. Saang punto ako ay hindi kasing galing mo. Tumahimik ka. Ang nakaraang emperador ay nakipaglaban sa loob ng 30 taon. Ubus na ang yaman ng daliang. Natuyo na ang dugo ng mga tao. Walang makain ang mga tao sa buong mundo. Nagpapalit ng anak para sa pagkain. Hindi isang Diyos ng digmaan na marunong lang pumatay ang kulang sa daliang. Kailangan ng isang pinuno na nagpapahinga at nagpapalakas sa mga tao. Magpahinga at magpalakas, tigilan ang digmaan. Ang may daan ay maraming tulong. Ang nawalan ng daan ay kakaunti ang tulong. Hindi dahil ako ang nanalo laban sa'yo, kundi dahil iniwan